Ang bahay ng Yongning Marquis ay isang marangal na pamilya. Lahat kayo ay nagmula sa iba't ibang lugar, sa pamamagitan ng mahigpit na pagpili bilang mga inirerekomendang babaeng manggagamot. Ang mga makakapasa lamang sa huling pagsusulit ang mananatili sa mansyon. Ang round na ito ay sumusubok sa pharmacology. Song Yuan, isang babaeng manggagamot mula sa Huaizhou, ay sumusulong. Jiang Murong, isang babaeng manggagamot mula sa Huizhou, ay sumusulong. Matagal akong nagtagal para lang makarating sa kinaroroonan ko ngayon. Kung gusto kong maghiganti, kailangan kong humanap ng paraan para manatili sa mansyon ng Marquis. Mula pagkabata, sumunod ako sa aking ama upang mag-practice ng medisina sa lungsod. 2 taon na ang nakalipas, noong ika-12 buwan ng lunar, ang Marquis ng Yongning ay nagkaroon ng mahirap na panganganak at nangangailangan ng doktor para mag-acupuncture. Pinigilan ng mga sundalo ang aming kariton na pauwi para sa bagong taon at kinuha ang aking ama. Ang pagliligtas ng buhay, ang prioridad. Babalik ako agad. Shwe, mahangin sa labas. Sige, maghintay ka sa kariton. Umalis na. Kung maantala tayo, ikaw na hamak na magsasaka. Kaya mo bang panagutan ng mga kahihinatnan? Opisyal, aalis na kami. Nang umalis ang aking ama, nang lumabas siya, ang kanyang dila ay pinutol at ang mga litid ng kanyang kamay ay naputol, pinahirapan hanggang hindi na makilala, nabalot ng dugo, itinapon sa isang bunton ng nyebe. Sabi nila, ang aking ama ay isang peking doktor na naging dahilan ng pagkamatay ng Marquis, kasama ang kanyang anak na hindi pa isinisilang. Ito ay, ngunit ang sulat kamay sa reseta ay hindi sa aking ama. Siya ay pinagbintangan ng mali at namatay ng walang kasalanan. Ang katawan ng aking ama ay halos hindi pa lumalamig, at ang pumatay sa kanya ay nasa likod ng matataas na pader na ito. Yumuyurak sa buhay ng tao, at naging bagong asawa ng Marquis ng Yongning, tinatamasa ang lahat ng yaman at karangalan. Jiang Mingxue, isang babaeng manggagamot mula sa Jizhou, ay sumusulong. Ang round na ito ay sumusubok sa iyong kakayahang mag-diagnose sa pamamagitan ng pulso. Maghahalinhinan kayo gamit ang sinulid para kunin ang pulso ng 3 babaeng ito. Pagkatapos ay isulat ang inyong mga konklusyon. Ito ay pulso ng pagbubuntis. Hindi mahirap i-diagnose. Na-eliminate. Bakit? Matrona. Ang 3 babaeng ito, malinaw na lahat ay may pulso ng pagbubuntis. Peking pagbubuntis at pagtigil ng dugo. Hindi ako maaaring nagkamali ng diagnosis sa kanila. Hoy, pakawalan mo ako. Na-eliminate. Hindi masama. Tamang pag-iingat. Sumulong ka. Talaga nga. Ang pagkuha ng pulso sa pamamagitan ng kurtina ng sadya ay tiyak dahil ang katayuan ng babaeng manggagamot ay espesyal at kailangan niyang paalalahanan kung ano ang sasabihin at kung ano ang hindi sasabihin. Ang pulso ng pagbubuntis ay dapat iulat, ang peking pagbubuntis ay dapat itago. At ang pagtigil ng dugo ay dapat gamutin nang hindi na aalis ang loob ng iba. Itong huling pagsusulit ay sumusubok sa pagpapakulo ng mga halamang gamot. Ang pinakuloang nalalabi ng halamang gamot ay inilalagay sa isang screen para patuyuin magdamag. Suriin ito bukas. Kaya ang inspeksyon ay bukas. Kung gayon, kung ano talaga ang sinusuri ng pagsusulit na ito, ay marahil ang kakayahan sa pangangasiwa. Ibig sabihin, ngayong gamalay, may malamang na darating upang gambalain ang nalalabi. Bantayan mo lang sa labas buong gabi at dapat ayos na. Darating si Ginang Ho. Lahat, maging alerto. Pagbati aking ginang. Ang looban ay sumusubok sa mga bagong babaeng manggagamot, madumi sa lahat ng dako. Natatakot na baka makasakit sa iyong mga mata. Nagtataka ako,
kung bakit may malakas na amoy ng halamang gamot mula sa malayo. Putulin ang kanyang dila, putulin ang mga litid ng kanyang kamay. Tingnan kung makakaiyak pa siya para sa katarungan. Madam, maawa kayo, madam. Inosente ako. Ikaw pala, ikinamatay ng aking ama ng may panghihinayang. Medyo magandang mukha. Isang tunay na mukhang demonya. Madam Kong, lalong nagiging may kakayahan ka sa edad. Isang probinsyana, maging isang manggagamot pa sa Ho Mansion. Magiging katatawanan kung malaman ng iba, mga bantay, itapon silang lahat. Ito. Madam, mayroon kayong hindi alam. Ang pagpiling ito ay tanda ng pagmamahal ng Marquis sa kanyang ina, espesyal na inihanda para sa matandang babae. Sino ba talaga ang tunay na may-ari ng bahay na ito? Ginagamit niyo ang Marquis para takutin ako? Lakas ng loob ninyo. Ang sakit ng ulo ng matandang babae. Bilang manugang na babae, ako ay nag-imbita ng maraming doktor. Kahit si Dr. Shu na kilala mula sa kabisera, pinapunta ko siya para suriin siya. Ang sinabi lang niya ay magpahinga at magpagaling at inaasahan nyo na ang ilang mga huwad na doktor at manloloko mula sa lansangan ay magiging kapakipakinabang? Ang bahay ng Marquis ay laging gumagamit lamang ng mga babaeng katulong mula sa rehistradong sambahayan. Bilang isang pangkaraniwang tao tulad ko, kung makaligtaan ko ang pagkakataong ito, ang pagpasok mamaya ay mas mahirap pa sa pag-akyat sa langit. Madam. Ang aking pamilya ay nagpraktis ng medisina ng maraming henerasyon. Nakita na namin ang maraming mahihirap na kaso. Marahil ay makakapaglingkod ako sa inyo ng mababa at makatulong na malutas ang inyong mga problema. Ang kanyang sachet ay may laman na mugwort. Kahit na tinatakpan niya ito ng pulbos, maaari pa ring mahalata ang amoy ng pinausukang mugwort. Marahil ay para sa mga isyu tungkol sa pagbubuntis o iba pang hindi banggit na sakit. Sayang. Oh? Sabihin mo nga sa akin, anong mga alalahaning mayroon ako? At anong mga kahirapan? Madam, kayo ay nasa mabuting kalusugan, walang alalahanin, walang kahirapan. Ngunit tayo ay mortal, kumakain ng butil. Lahat tayo nagkakasakit o hindi komportable minsan. Ako ay isang pangkaraniwang tao lamang. Kung hindi ko kayo magamot ayon sa inyong kasiyahan, maaari ninyo akong paalisin o parusahan ayon sa gusto ninyo. Matalino ka talaga. Ngunit ang pinakaayaw ko ay ang mga taong nagpapanggap na matalino. Hilahin ang mga hamak na ito. Ibenta sila sa isang mangangalakal ng alipin. Ano? Maawa po kayo, Ginang. Pakiusap, maawa po kayo, Ginang. Ah, ginang. Sila ay galing sa iba't ibang lugar, mga mamamayang sumusunod sa batas na pinili upang pumasok sa kabisera. Kahit hindi sila nasa ilalim ng sambahayan ng Marquess, dapat silang ibalik sa kanilang mga bayan. Paano mo basta-basta maipagbibili ang mga inosenteng tao? Ano ba ang inosenteng tao? Dahil lang sa babaeng ito ay nagsalita ng walang galang sa akin kanina. Hindi ba dapat siyang parusahan? Matagal nang sinabi ng Marquess lahat ng bagay sa loob ng panloob na hukuman ay ako ang magpapasya. Kung magpatuloy ka sa pagsasalita, ipagbibili rin kita. Kahit na matanda ka na, maaari ka pa ring magkakahalaga ng ilang barya. Dalhin sila. Ano ang gagawin natin? Maawa po kayo, Ginang. Patawarin mo kami. Maawa po kayo, ginang. Pakawalan mo ako. Anong ginagawa mo? Ang gulo. Kahiya-hiya ito? Maawa po kayo, Panginoong Marquez. Pakiusap, Panginoong Marquez. Maawa po kayo. Panginoon, abala ka sa mga usaping militar. Bakit may oras ka para pumunta sa hardin ngayon? Isang pambihirang araw na walang pasok at maganda ang araw. Sumama ako kay inay para maglakad. Anong nangyayari dito? Ang ingay. Wala lang. Ang mga alipin ay bastos. Iniwan nila ang kaldero ng gamot sa bakuran. Pinagsasabihan ko lang sila. Kung ganoon, paano kung samahan ko ang Panginoon
at ang biyenan ko sa ibang lugar para maglakad. Mga alipin. Nag-uulat ako sa Panginoon. Kami ay mga babaeng manggagamot na pinili mula sa iba't ibang rehiyon at inirekomenda na pumunta rito. Nakapasa kami sa maraming pagsubok para makarating dito. Lahat ay para sa layuning makakuha ng posisyon sa tahanan ng Marquis. Nakikiusap ako sa Panginoon na pagkalooban ito. Tama. Mayroon nga ganyang bagay. Ngunit kung mananatili kayo, ay depende sa inyong kakayahan. Kamahalan? Ngayon ay dapat na huling yugto ng pagsusulit para sa mga babaeng manggagamot. Ngunit dumating ang ginang. Nakita ko ang mga probinsyanong manggugulo na walang modo at naalala ko baka makasakit sila sa aking biyenan. At saka, anong kakayahan ba ang kaya ng mga babaeng manggagamot na ito mula sa maliliit na bayan? Panginoon, hindi mo ba naaalala? 2 taon na ang nakaraan kung hindi dahil sa manghuhula na doktor mula sa Jizhou na nagreseta ng walang ingat. Hindi sana namatay ang aking kapatid na si Yurong kasama ang kanyang anak. Panginoon, papatayin ng pekeng doktor ang tao. Paano ang isang mamamatay tao na berdugo? Ganyan kawalang halaga? Kawalan ng respeto sa mga patay. Dugo ang dapat bayaran ng dugo. Kahit isapalaran ko ang aking buhay. Gagawin kitang magbabayad nito. Si Yurong ay isang napakabuting tao. Bulag ang langit. Iyan mismo ang dahilan kung bakit ang doktor na nag-aalaga sa aking biyenan ay kailangang mas maingat na suriin. Si Nani Kong ay tumatanda na. Tiyak na magkakamali siya minsan. Kung may magkamali, huli na ang lahat para magsisi. Ang bagay na ito, mas gusto ko na akong mismo ang humawak para panatag ang loob. Huwag kang mag-alala, asawa. Siya. Iiwan ko na sa'yo, mahal ko. Ano ang sinasabi mo, asawa? Ang pag-aalaga sa iyong ina ay tungkulin ng manugang na babae. Bakit kayo nakatayo diyan? Alisin na sila. Linisin agad ang looban. Nanay. Kumusta ka, nanay? Bilis, kunin mo ang aking token at tawagin ang manggagamot ng imperyo mula sa palasyo. Pupunta ako agad. Pagkipot ng dibdib at hirap sa paghinga, at pagpapawis sa gabi. Ito ay mga palatandaan ng sakit sa puso. Kung hindi gagamutin, baka hindi na abutan ng matandang babae ang pagdating ng manggagamot. Ito nga ay sakit sa puso. Ano ang ipinakain mo kay inay? Lord Marquis. Ito ang pamana ng pamilya naming gamot sa puso. Ang sakit sa puso ay napakadelikado. Kung hindi agad magagamot, maaaring mamatay sa loob ng kalahating oras. Nagmamagaling ka. Ang matanda ay may sakit sa ulo. Hindi mo man lang alam ang sakit, pero naglakas loob kang tusukan siya. Ang tapang mo. Kung ang biyenan ko ay may mangyaring masama, isama mo ang buong angkan mo sa kanyang libing. Madong, huwag kang mag-alala. Kapag huminga ka, isipin mong ibinababa ang hininga sa iyong tiyan. Gagana ba ito? Inay. Mahusay. Sa wakas ay nakahinga na siya. Ang sabaw ng matandang ito ay ginamit hanggang ngayon. Kaya ang kanyang laman loob ay dapat na walang laman. Nag-aalala ako kanina na maghanap ng masisisi. Kaya nakatipid ako sa paghahanap sa labas. Paano mo nagawang subukang patayin ang isang unang ranggo na ginang? Halika, kunin itong walang pakundangang hamak. Kalad ka rin siya at patayin sa pamamagitan ng paghampas. Kasama ang mga ito sa sahig. At ikaw, Nani Kong, ikaw ang nagdala sa kanya rito? Kaya hindi ka rin makakatakas sa pananagutan. Lord, maayos na ang matanda. Lord, ang pag-ubo ay dahil sa pulikat mula sa karayom.
na nagpapahiwatig na bumubuti ang kanyang kondisyon. Inay. Nanay? Ano ang pakiramdam mo? Nanay? Nanay? Hindi ito tama. Matapos inidel ang Guan Yuan at Tanjong Aku Points, paano siya nakatulog? Mga gwardiya, ilak muna ang babaeng ito sa woodshed. Bantayan ng mahigpit. Hintayin ang karagdagang utos. Opo, Ginoo. Nahimatay siya matapos inidel ang Tanjong at Guan Yuan. Tiyak na may matinding pagkahapo ang katawan. Saka lang ito mangyayari. Sa lohika, sa mansyon ng Marquis, walang kakulangan sa magagandang bagay. Kahit matanda na ang matandang babae, hindi siya dapat nagkakaroon ng mga sintomas na ito. Maaaring. Kalimutan na, huwag muna nating isipin yan. Ang agarang bagay ngayon ay iligtas ang buhay ko at manatili. Kahit papaano, ang paghinga ng matandang babae ay naging matatag. Kahit mahina siya at natutulog, sa loob ng 6 na oras, sa pinakamatagal, magigising siya. Pagkatapos, makikiusap ako sa Marquis. Ang pananatili ay hindi dapat masyadong mahirap. May darating. Maaaring ang matandang babae. Gising agad. Lumapit. Ang manggagamot na pumatay sa matandang babae, kaladkarin siya palabas at patayin sa pamamagitan ng pamalo. Ano? Ang matandang babae ay pumanaw na. Paano iyon posible? Lord He, matagal nang sumasakit ang ulo ng nanay ko. Sa nakaraang 2 taon, malungkot siya. Ngayon, binigyan pa siya ng 2 turok ng isang peking doktor. Kasalanan ko bilang anak niya. Nabigo akong alagaan siya ng mabuti. Kung maililigtas mo ang buhay ng nanay ko ngayon, ako, ang Marquis, ay gagastusin ang lahat ng yaman ng aking pamilya upang suklian ang iyong malaking kabutihan. Marquis, ang matandang ginang siya ay mahimbing na natutulog. Ano? Gising? Gising na si Ginang. Nanay, gising ka na. Ang matatanda kong buto ay hindi nakatulog ng ganito kaganda sa mahabang panahon. Walang sakit ng ulo, walang kabog ng dibdib, talagang komportable. Ang babaeng doktor sa kulungan ng kahoy. Mabilis, anyayahan mo siya rito. Hindi. Ako, ang Marquis, ang mismo ang mag-aanyaya sa kanya. Paano nangyari ito? Ang pulso ng matandang ginang noong panahong iyon. Malinaw na nagpakita ng mga palatandaan ng pagbuti. Paano nangyari iyon? Tatay, Isang turok ang pumatay sa may titulong ginang. Ang reseta na ito ay ang iyong pagtatapat. pakawalan mo ako. Saklolo, may tao. Ito ay isang bitag. Gusto kong makita ang Marquis. Bitag? 2 taon na ang nakalipas. Ang manggagamot mula sa Jizo ay nagsabi sa iyo ng parehong bagay. Pinagmamasdan ng langit, ginang. Kung ano ang itinanim, siyang aanihin. Paano kung ginawan kita ng bitag? Ang matandang bruha ay hindi na magigising. Mga hamak na tao tulad mo na makapagpapagaan ng aking alalahanin ay isang biyayang nakuha mo sa maraming buhay. Ang aking asawa ang Marquis ay nakamit ang kanyang tagumpay sa digmaan. Siya ay may marahas na ugali, ngunit sinusunod niya ang matandang bruha sa lahat ng bagay. Kung ikaw ay matalino, umamin ka na lang sa krimen. Ako, Ginang Xue, ay maaari pang iligtas ang iyong pamilya sa pagkakasangkot. Kung hindi, sa galit ng Marquis, sino ang nakakaalam kung ano ang kanyang gagawin?
tulad ng pagkumpiska ng ari-arian at paglipol sa iyong buong pamilya. Mahirap sabihin iyon. Ikaw ay nababalot ng kasamaan. Makukuha mo ang nararapat sa iyo. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. May tao. May tao ba? Ang iyong ginang ay nagbitad ng isang inosenteng tao. Pumatay. Walang utang na loob. Putulin ang kanyang dila. Putulin ang kanyang litid. Tingnan natin kung makakasigaw pa siya. Tigil. Anong ginagawa mo? Pupunta sa woodshed sa oras na ito, malamang namatay na ang matandang bruha. Naghahanap ng paghihiganti? Asawa? Ang babaeng doktor na ito ay masyadong matapang. Paano siya nangahas na magplano na saktan ang aking biyenan? Pinaparusahan ko siya dahil doon. Madam, may hindi ka alam. Nagising na si inay. Sabi niya mas gumaan ang pakiramdam niya kaysa dati. Gusto niyang makita ang babaeng ito. Pakawalan mo siya agad at tanggalin din ang mga posas. Oh, Marquis. Marquis. Gising? Gising na siya? Sabi ng manggagamot ng imperyo, dahil lahat sa babaeng ito. Dapat nating pasalamatan siya ng maayos. Miss, humihingi ako ng paumanhin. Dati ay napabayaan ko ang aking tungkulin. Ang mga kilos ng aking asawa kanina ay dahil sa paggalang sa magulang. Ang labis na pag-aalala ay nagdulot ng hindi pagkakaunawaan. Sa kanyang ngalan, humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Sana ay mapatawad mo kami. Marquis Yongning. Dahil pinakasalan mo siya bilang pangalawang asawa, tiyak na lagi kang niloloko ng kanyang pagkukunwari at pinapanatili sa dilim. Kung bigla ko siyang akusahan ngayon, parang itlog na ibinabato sa bato. Kailangan kong matiyagang maghintay ng tamang panahon at hintayin ang tamang pagkakataon. Mabait kayo, Marquis. Masaya lang ako na maayos na ang matandang babae. Ang malaking kabutihan ay hindi nangangailangan ng mga salita ng pasasalamat. Matiwasay kayo, miss. Ang aming mansyon, ang sambahayan ni Marquis Yongning, at hindi ka kailanman tratuhin ng masama. Pakiusap. Ako si Yang Mingxue. Nagbibigay pugay ako sa matandang ginang. Mangyaring tumayo po. Tumayo. Salamat po, ginang. Ang sakit ng ulo ko ay nagpapahirap kumain o matulog. Noong una, kung halos 2 o 3 oras lang ang tulog ko, iyon ay isang magandang araw na. Ngayon, salamat sa iyo. Nararamdaman ko mas komportable kaysa dati. Anong gantimpala ang gusto mo? Magsalita ka. Gusto kitang pasalamatan ng maayos. Tunay nga, kahit anong gusto mo, sabihin mo lang. Iniligtas mo ang aking ina, gagantimpalaan kita ng sagana. Marquez, matandang ginang. Dumating ako sa kabisera partikular na para sa pagpili ng babaeng doktor sa inyong bahay. Kung makakakuha ako ng posisyon sa inyong sambahayan, iyon ang magiging pinakamalaking hangarin ko. Hindi. Ginoo? Ina? Ang babaeng ito ay galing sa maliit na lugar. Narinig ko na ang mga probinsya ay maraming bulgar na gawi. Natatakot ako na hindi siya makakaangkop sa mahigpit na mga alituntunin ng ating bahay. Bukod dito, ang aking Panginoon ay orihinal na naglayang gantimpalaan siya. Bakit hindi bigyan siya ng ilang ginto at pilak? Iyon ay mas praktikal. Walang dahilan upang panatilihin siya dito. Upang magtrabaho. Higit pa rito, ang ating sambahayan ay tumatanggap ng maraming mataas na opisyal at maharlika. Kung sakaling masaktan niya ang ilang maharlika, ito ay magdadala sa kanya ng hindi kinakailangang kapahamakan. Hindi ba iyon nakakaawa? Kapag umalis siya sa tirahan, ang pagpatay sa karaniwang taong ito ay mas madali kaysa pagdurog ng langgam. Sabi ng babaeng makamandag na, ang Marquis ng Yongning ay ang pinakamasunurin. Ang mga salita ng matandang ginang, tiyak na makikinig siya. Matandang ginang, hindi niyo po alam, ang Marquis, sa buong lupain, ay malawakang kumukuha ng mga babaeng manggagamot upang alagaan ang karamdaman ng kanyang ina. Ang kanyang pagiging masunurin ay nakakagalaw sa langit. Ang mga lokal na pamahalaan saan man ay hindi nangangahas magpakita ng kahit kaunting kapabayaan. Sa kasanayang medikal, sa moral na pag-uugali, lahat ay maingat na pinipili bago sila mangahas na irekomenda sila sa kabisera. Bukod pa rito,
Nag-aral ako ng medisina mula pagkabata. Ang tungkulin ng isang manggagamot ay magligtas ng buhay. Kung sasapat ang aking kapalaran na manatili sa tabi ng matandang ginang upang maglingkod, ito ay magpapahintulot sa Marquis na maglingkod sa bayan nang walang alalahanin. Matutupad nito ang aking landas bilang manggagamot at ito ang magiging pinakamalaking gantimpala para sa akin. Mabuti. Napakabuti. Sa tingin ko, ang babaeng ito ay may malinaw na pag-iisip at magaling magpahayag. Hindi lamang siya may kakayahang magligtas ng buhay, ngunit siya rin ay napakakaibig-ibig. Kaya manatili ka sa aking patsyo ng Qingfeng at samahan mo ako, isang matandang babae. Iyon ay magiging maayos? Nagpapasalamat ako sa matandang ginang sa inyong biyaya. Gagawin ko ang lahat upang mabawasan ang inyong mga alalahanin. Matrona Fan, pumunta ka sa bodega, kumuha ng 100 dahon ng ginto at ibigay kay Miss Jiang bilang tanda ng pasasalamat. Gayon din, mag-utos ka ng isang tao na maghanda ng isang silid para sa pananatili ni Miss Jiang. Matandang ginang, ako po ang inyong manggagamot. Ang ginawa ko ngayong araw ay lahat sa loob ng aking tungkulin. Ang pagpapahintulot ninyo sa akin na manatili ay na ang pinakamalaking gantimpala. Paano ko tatanggapin ang mga karagdagang regalo? Sa hinaharap, kung gagawin ni Ming Xue ng mabuti ang kanyang mga tungkulin, maaari ninyo akong gantimpalaan sa oras na iyon. Kita mo? Sino nagsasabi na ang isang tao mula sa maliit na lugar ay dapat magkaroon ng bastos na karakter? Sa tingin ko, ang babaeng ito na si Ming Xue sa mga salita at gawa ay napakamaingat. Tama si inay. Gayunpaman, bukod dyan, ang usapin ngayon, salamat pa rin sa'yo. Hindi natin pwedeng hayaang si Miss Jiang natakot nang walang dahilan. Kaya, bukod sa aking ina ang 100 gintong dahon na binanggit niya, ako, ang Marquis, ay magdadagdag ng 100 mula sa pampublikong pondo ng mansyon bilang tanda ng pasasalamat. Miss Jiang, huwag ka nang tumanggi. Pinapadali ng pera ang mga bagay. Sa hinaharap, sa mansyon ng Marquis, ang pamamahala ay mangangailangan ng pera sa maraming bagay. Kung gayon, salamat Marquis. Salamat matandang ginang. 200 gintong dahon, sapat na para sa dote ng isang ordinaryong pamilya. Tuwing may kinalaman sa matandang iyon, ang Marquis ay bukas palad, gumagastos ng pilak na parang wala lang. Isang matandang bruhang, halos nasa hukay na, kalahati nasa kabaong. Ang isinumpang babaeng ito ay iniisip pa na nakakapit siya sa isang napakalaking puno. Gusto kong makita kapag ang paratang ng pagbatay sa isang babaeng may titulo ay direktang babagsak sa iyong ulo kung matatawa ka pa. Ang silid na ito ay laging walang laman, ngunit handa na ang lahat. Miss, maaari kang manatili. Kung may kailangan ka, sabihin lang sa mga katulong. Salamat, ginang. Ang silid na ito ay napakabuti na. Siya nga pala, ginang. May gusto sana akong itanong sa iyo. Matagal mo nang pinagsisilbihan ang matandang ginang, kaya alam mo na ang kanyang panlasa, tama? Sa nakalipas na 2 taon, ang sakit ng ulo ng matandang ginang ay malala. Madalas siyang makaramdam ng mapait na lasa sa kanyang bibig, at bumaba ang kanyang gana kumain. Pinapagawa namin ang maliit na kusina ng mga masarap, at mabibigat na putahe para makakain siya kahit kaunti. Paano naman ang karne at gulay? Mas gusto niya ang karne. Ganun ba? Mabigat na pampalasa, karne. Lahat ay nagpapabigat sa pali at tiyan. Mga kagustuhan sa pagkain. Ngunit bakit may kakulangan? Bakit mo ito itinatanong, Miss? Ang pagkain at kalusugan ay hindi mapaghihiwalay. Para sa kalusugan ng matandang babae, ang gamot lamang ay hindi sapat. Ang kanyang kinakain ay pantay na mahalaga. Napakabuti mo. Ngunit ang gana ng matandang babae, halos hindi siya makakain ng gusto niya. Pabayaan pa ang pagkain panggamot. Ang iba ay maaaring walang paraan. Ngunit ako ay maaaring. Madam, ang maliit na kusina ay naghanda ng almusal. Isisilbi na ba natin ngayon? Wala akong gana. Mapait ang lasa ng aking bibig. Dapat kang kumain ng kahit ano. Hindi ka kumain ng hapunan kagabi. Paano kakayanin ng iyong katawan iyon? Hindi. Masakit ang ulo ko. Anong amoy iyon? Mabango. Totoo. Parang may piniprito. Hindi tulad ng karaniwang prito. Tara na, tingnan natin.
Mado. Pakiusap, subukan mo ito habang mainit. Sariwang piniritong tupa na may anghelika at sibuyas. Ming Shue, ang mga putahing ito, ginawa mo ba lahat ito? Oo, madam. Ang tupa ay nagpapainit ng puso at nagdudulot ng yang. At ang lugaw na celery at lili, ang wood ear na may puso ng baboy, ang mga putahing ito ay lahat na perpekto para sa iyo. Kumusta naman? Ang lasa na ito malinamnam, pero hindi mataba. Talagang espesyal. Kung gusto mo, kumain ka pa. Subukan mo rin ang isda. Ang tiyan ng isda ay pinalamanan ng mga halamang gamot na mabuti para sa iyong kalusugan. Sabihin lang ng matandang ginang walang gana kumain at ayaw kumain. Pero ngayon kumakain siya ng masigla. At ang mga putahing ito ay mukhang magaan at simple, pero napakabango. Kahanga-hanga. Ming Shue, hindi ba nag-aaral ka ng medisina? Ang kakayahang magluto na ito ay tila mas magaling pa kaysa sa chef ng Marquis. Pinalalaki mo ako, ginang. Hindi ko kayang pantayan ang kakayahan ng chef. Alam ko lang ang ilang simpleng reseta ng gamot. Pero ang aking ina ay mahusay na magluto. Ang mga sarsa na ginagawa niya ay kahanga-hanga para sa steaming, stir-frying, braising, at boiling. Basta't nasiyahan ka. Ang mga matataba at mamantika na putahe ay maaaring pampagana sa una, pero sa katagalan, masama ito para sa atay, puso, at baga. Mula ngayon, kahit anong gusto mo, lulutuin ko para sa iyo. Wala akong ganang kumain ng ganito katagal. Talagang salamat sa iyo. Karaniwan, ang matandang ginang ay may masiglang gana, at karaniwan siyang gusto ng matataba, mamantika, at may karne na putahe. Sabi ni Nanny Fan, umiinom siya ng tonic araw-araw ng walang palya. Kaya bakit nagpapakita siya ng mga palatandaan ng kahinaan? Maaaring ito ay nalalason siya. Biyanan, dinala ko ang gamot mo, Ina. Ang gamot na iyon. Araw-araw mong pinamamahalaan ang tahanan at laging abala ka. Naaalala mo pa ring dalhan ako ng tonic na ito. Ang mga mumunting gawaing ito pwedeng ipagawa na lang sa mga alila. Bakit pa kailangan mong pumunta rito? Tama lang, naalagaan ko ang aking biyanan. Ang mahal na tonic na ito ay espesyal na ginawa para sa iyo ni Dr. Shu. Mabuti ito sa iyong kalusugan. Dapat mong inumin ito araw-araw. Ano ang mapapala sa pagbibintang sa iyo? Hindi naman magigising ang matandang bruhang iyon. Mga hamak na karaniwang tao tulad mo, ang makapagpapagaan ng aking mga alalahanin ay isang biyayang nakuha sa maraming buhay. Ay, Sigurado siyang hindi magigising ang matandang ginang. Nagmamadaling humanap ng masisisi. Ang lason ay tiyak na itinanim niya. Ginang, katatapos mo lang kumain. Ang pag-inom nito ngayon ay maaaring makaapekto sa gamot. Masama rin ito sa panunaw. Paano kung ilagay ko ito sa kalan para manatiling mainit para sa iyo? Tatandaan ko ang oras at dadalhin ko sa iyo pagkalipas ng ilang sandali. Ano sa tingin mo? siya? Matagal na panahon mula nang magkaroon ako ng ganitong gana. Medyo busog ako ngayon. Maaari na lang inumin mamaya. Ina, ngunit sinabi ni Dr. Shu na ang gamot ay kailangang inumin ng mainit. Huwag kang mag-alala, Gien. Simula noong 6 na taong gulang ako tumutulong na sa aking ama sa pagtimpla ng gamot, hindi ko sisirain ang epekto. At hindi ko hahayaan na masayang ang iyong pagiging anak na matapat. Hindi lang ang mangkok na ito, ang dahilan para magdala ng gamot araw-araw ay dapat ding alisin. Geng, dahil ang mahal na tonic na ito ay iniinom mo araw-araw, bakit hindi hilingin sa Geng ang mga halamang gamot at ako na ang magtimpla nito sa kusina mula ngayon? Taglagas ngayon, kaya okay lang. Ngunit papalapit na ang taglamig at lalamig ang gamot sa daan. Itago mo sa food box para mainit, para hindi lumamig sa hangin. Ganun din noong nakaraang taglamig. Bukod diyan, ang ginang ang namamahala ng malaking Marquis Manor. Pagod na siya. Kahanga-hanga ang iyong pagiging anak. Nagmamalasakit ka rin sa kanya. Ang mga gawaing tulad ng pagtimpla ng gamot ay mas mabuting iwan mo na lang sa akin. Biyanan, ayos lang ako. Tama si Ming Shue. Ikaw. Dati, walang babaeng manggagamot sa aking bakuran. Ngayon, meron na. Ang mga simpleng bagay na ito. Hayaan mong iba ang tumulong. Kung gayon, bilang iyong manugang na babae, pinapasalamatan ko ang iyong pag-aalala. Maya-maya, ipapadala ko ang gamot. Ibigay mo na lang kay Ming Shue. Ang babaeng iyon ay masusing at dedikado. Sa tabi ko siya, makakampante ka. Sa ibabaw, puro pampalakas ng ki ang mga reseta.
Pero para palakasin ang bisa, nagdagdag sila ng mga mababangis na halaman. Lahat ay pumipinsala sa mga panloob na organo. Gamit ang sakit ng ulo bilang dahilan, ang tunay na layunin ay palalain ang sakit sa puso. Sa pagtingin lang sa reseta, wala ka nang makikitang mali, mukhang nagpapalakas ng ki, pero talagang lumalaban sa katawan. Kapag mas pinapalakas, lalong nawawalan. Kapag nasira na ang puso at baga, nagdudulot ito ng panghihina ng buong katawan, parang nahulog sa malalim na balon. Nahihilo. Pagkatapos, babalik sila sa sakit ng ulo. Isang napakasama at detalyadong plano. Pinaghihinalaan ko ang mga mamantika at maalat na kusinero sa manor ay dinala rin ng babaeng iyon. Kapag nahuli na, isisisi niya lahat sa doktor na nagreseta. Tulad ng ginawa niya sa pagkamatay ng aking ama. Ginang, maawa ka. Ginang, inosente ako. Mabuti. Kapag tumanda ka, dapat talaga lumabas ka pa. Tingnan mo ang mga carp na ito. Napakasigla nila. Magandang senyales iyan. Madam, mula nang pumasok ang babaeng iyon sa Qingfeng Court, ang kalusugan ng matandang babae ay bumubuti araw-araw. Narinig ko rin mula sa kusina na ngayon, ang 3 pagkain sa isang araw ng matandang babae ay lahat niluto ng babaeng iyon mismo. Ang kanyang gana ay mas mahusay kaysa dati. Posible bang may natagpuan ang babaeng iyon? At ginambala ang eliksir ng immortal? Siya talaga iyon. Kung magpapatuloy ito, yang matandang bruha, talagang mabubuhay hanggang 100. Magbubunyag ba siya ng isang bagay? Paano kung dalhin niya ang ebidensya sa marquee? Kahit na may 100 beses na lakas ng loob, hindi siya maglalakas. Kahit na gawin niya. Pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, ng pagpapanggap bilang mabait at mabuting asawa sa harap ng marquee at ng matandang iyon, walang maniniwala sa kanyang kalokohan. Pagkatapos ng lahat, ang reseta na iyon ay walang kapintasang naisulat. Kung may dapat sisihin, ito ay ang walang kakayahang doktor. Pagdating ng panahon, ang marquee, upang takpan ang iskandalo, sa huli ay ipapatay siya sa halip. Isang mababang aliping babae. Naglakas loob na makialam sa aking mga plano. Papatayin ko siya. Ang aming mga tao ay nagbabantay sa Qingfeng Court ng ilang araw. Ngunit ang babaeng iyon ay malamang may alam. Malapit sa matandang babae, halos hindi mapaghiwalay. Hindi talaga kami makahanap ng pagkakataon. May plano ako. Ano ang plano, madam? Ilang araw ang nakalipas. Hiniling ko sa aking kuya na magdala mula sa timog dagat ng isang pambihirang puting jade na estatwa ni Guanyin para sa pagbubuntis. Ang pinaka-pinapahalagahan ng matandang iyon ay ang mga supling ng marquee. Pagdating ng oras, sasabihin ko lang sa kanya na ang estatwa ni Guanyin na ito ay kailangang ilagay sa ancestral hall at tumanggap ng handog na insenso para sa isang araw upang basbasan ng bodhisattva ang mga inapunang marquee. Ito ay napakahalaga. Kaya, tiyak na seryosohin niya ito. Hindi ba ginagawa ng isa iyon ang lahat ng kanyang makakaya upang makuha ang pabor ng matanda? Kaya titiyakin kong ang magandang gawaing ito ay mahuhulog sa kanyang mga balikat. Sa aming sambahayan, mayroon din bang si Concubine Su na kakabuntis lang? Pagkatapos, sasabihin kong mapoprotektahan siya ng bodhisattva at tutulungan siyang manganak ng panganay na anak ng marquee. Ipapapunta ko siya sa ancestral hall para manalangin at wala siyang magagawa kundi pumunta. Ang ibig mong sabihin, madam, Sa oras na iyon, si Jiang Mingxue ay aksidenteng makabasag ng estatwa ni Guanyin. Makagagawa siya ng isang bawal, makakasakit sa bodhisattva, dahilan upang malaglag si Concubine Su. Ang isa ay hindi sapat ang buhay para bayaran ito. umatay sa pamamagitan ng hiram na kutsilyo. Pag-alis ng problema sa tiyan ng kongkubinang iyon, kung wala si Jiang Mingxue, ang matanda ay ganap na nasa ating mga kamay. Napakatalino, madam. Ito ay talagang isang plano na pumapatay ng 3 ibon sa isang bato. Ang aking anak ay wala pang anak sa ngayon. Idinadalangin ko sa bodhisattva at sa mga immortal ang mga biyaya upang ang pamilya ng marquee ay yumabong na may maraming mga inapo. Ang estatwa ni Guanyin ay hiniling ko sa aking kuya na dalhin mula sa dojo ng bodhisattva Guanyin sa Nanhai. Lalo na, ang master ay partikular na nag-utos na ang pinakarespetadong nakatatanda sa pamilya ay personal na pumili ng isang maingat at may kakayahang tao upang ilagay ang bodhisattva sa ancestral hall at tumanggap ng insenso sa loob ng isang araw. Oo, syempre, wag na. Mahalaga ito. Kung ganoon, sa palagay ko,
Si Miss Jiang ay napakaangkop. Siya ay masinop. At siya ay medyo maganda. Kahit ang bodhisattva ay matutuwa na makita siya. Ano bang pakay niya? Nagtitiwala ako kay Ming Xue na siya ang bahala. Kung gayon Ming Xue, ipinagkakatiwala ko sa iyo. Ang bagay na ito ay napakahalaga. Hindi natin kayang magkamali. Oo, mahal na ginang. Aalagaan ko ito ng mabuti. Ina, si Concubine Su mula sa Shihuan Courtyard. Ang kanyang tiyan ay lumalaki araw-araw. Narinig ko mula sa aking kuya, ang bodhisattva ng South Sea, hindi lamang siya makakapagbigay ng pagbubuntis, kundi basbasan din ang pagsilang ng isang lalaki. Bakit hindi na lang si Su ang pumunta at manalangin din? Baka kung ang bodhisattva ay nalulugod, baka siya ay manganak ng unang anak na lalaki ng ating Marquis Manor. Hindi mo malalaman. Ikaw ay tunay na maalalahanin. Mas gusto ni Concubine Su na manatili sa bahay. Hindi siya madalas lumabas. Ngunit ito ay mahalaga. Mabuti para sa kanya na lumabas at magsunog ng insenso. Oo, kung gayon, ako na ang mag-aayos. Ginang, ang Marchioness ay talagang nagmamalasakit sa amin. Hindi lamang siya nagpapadala ng bird's nest soup araw-araw upang patatagin ang pagbubuntis. Ngunit inayos din niya na manalangin ka para sa anak sa South Sea Guanyin statue. Siya ay isang mabait na tao. Manalangin sa bodhisattva para sa basbas. Basbasan ang debotong ito upang mapunit ko ang maskara ng masamang tao sa harap ng lahat. Upang ang mabuti at masama ay sa wakas ay magkaroon ng gantimpala. Tita, ano ang mali? Ang tiyan ko, sobrang sakit. Anong nangyayari? Tita, Ito. Tita Su, ikaw, okay ka ba? Tapos na? Ang asawa mo ay nag-imbita ng estatwa ni Guanyin at partikular na hiniling sa buntis na si Concubine Su na manalangin para sa isang anak. Napakabuti at maganda siya talaga ay isang huwarang may bahay ng sambahayan. Ang dalawang anak na babae ng pamilya Xue ay nagpakasal sa iyo ng sunod-sunod. Sila ay talagang isang pagpapala sa ating pamilya. Ngayon ang aking sakit ng ulo ay bihirang sumiklab. Batay dito, ang mga lumang buto kong ito ay mabubuhay upang makita ang aking unang apo na lalaki na isinilang. Nanay, ano ang sinasabi mo? Ikaw ay pinagpala ng malalim na kapalaran at tiyak na mabubuhay hanggat ang bundok ng timog. Aking Panginoon, biyenan, may isang kakilakilabot na nangyari. Si Miss Jiang ay aksidenteng nahulog at nabasag ang estatwa ni Guanyin ng pagbubuntis mula sa dagat timog. Si Concubine Su, siya ay nagkaroon ng pagkakuha. Ano? Mabilis. Bilisan at kumuha ng doktor. Huli na, Marquis. Si Miss Jiang ay talagang pabaya. Alam niya kung gaano ito kahalaga, ngunit napakapabaya niya. Ngayon ay nagalit niya ang mga Diyos. Concubine Su, ang kanyang pagbubuntis ay maayos at bigla siyang nagdurugo. Sino ang nakakaalam kung ang gawang ito ay nakaistorbo sa mga ninuno? Paano kung hindi na nila pagpapalain ang sambahayang ito? Old Madam, Ang pamilyang ito ay isinumpa, sabi ko. Sa bulwagan ng mga ninuno. Marquis, Mado. Ikaw, ano ang masasabi mo para sa iyong sarili? Miss Jiang, masyado kang pabaya. Alam mong ang mga tagapagmana ang pinakamahalagang bagay sa sambahayang ito. Gayunpaman, pabaya ka pa rin. Pagbasag ng estatwa ni Guanyin. Ang iyong kamatayan ay walang kawalan. Ngunit alam mo ba kung gaano katagal? Hinintay ng Marquis ang anak na ito? Ang bastard na to, hindi pa nga ipinapanganak at paborito na siya ng Marquis at ng matandang yon. Pero dahil may Concubine Su sa mansyon, kahit anong aksidente ang mangyari, bilang pangunahing asawa, ako ay hindi makakatakas sa sisi. Sa ganitong paraan, ako ay lubos na maliliban sa anumang sisi. Mga bantay, kunin ninyo itong lapastangan, ang kriminal na sumubok saktan ang lahi ng Marquis at patayin siya sa labas. Teka, Marquis, pakinggan niyo ako. Hindi ko sinira ang rebulto ni Guanyin. May nagsamantala sa aking pagkagambala at sadyang sinira ito. Nagmamatigas ka pa ba? Ang gawaing ito ay responsibilidad mo. Ngayon, sa Ancestral Hall, walang ibang tao. Ngayon ay sira na ang rebulto ni Guanyin na naging dahilan ng pagkalaglag ni Concubine Su. Ang sisi ay hindi maikakaila. Madam, tingnan ninyong mabuti. Ang rebulto ni Guanyin na dinala ninyo ay puting jade, pero ang mga piraso sa sahig
Hindi ba galing sa puting porcelain na tasa? Ano? Ang tunay na rebulto ni Guanyin ay nandito, Ito. Madong. Kaninang umaga, pagkagising ko, kumikibot ang kanang mata ko. Natakot ako na baka senyales ito mula kay Buddha. Kaya naglakas loob ako na ilipat ang rebulto sa gilid na altar. Tulad ng inaasahan, isang kasambahay na may masamang intensyon pumasok ng palihim sa gitna ng kaguluhan nang hindi man lang tumingin at itinulak ang puting porcelain na rebulto na nasa pangunahing altar. Ito ay talagang nakakagalit. Nasaan na ang katulong ngayon? Matapos mangyari iyon, pinalibutan ng Markesa ang bulwagan, ipinagbabawal ang pagpasok o paglabas. Ngunit ang bantay pinto, sa ilalim ng hindi alam na utos, talagang pinayagan ang salarin na nagtago sa likod ng poste na umalis. Walang katotohanan iyan. Ako'y inaapi. Panginoon ko, talagang hindi ko ginawa. Siya iyon! Binubuo niya lang iyan! Asawa ko? Ang mga salita ni Binibini Jiang ay walang saksi. Paano mo malalaman na hindi siya? Upang makatakas sa sisi, ay walang habas na nag-akusa sa iba at gumawa-gawa ng kwento tungkol sa isang katulong na nagtulak sa estatwa. Bukod dito, kahit hindi nabasag ang estatwa ni Guanyin, ang totoo ay nagkasakit si Kalaguyong Su. Lahat ng itong usapin tungkol sa pagkibot ng kanyang kanang mata at patnubay ng bodhisattva sa aking palagay, siya lang ang hindi gumalang sa mga Diyos. Inilipat ang estatwa sa isang liblib na lugar at iyon ang nagdulot ng sakuna. Asawa ko, huwag mong hayaang lokohin ka ng kanyang mga matamis na salita. Ang pangyayari ngayon, kahit anuman ang katotohanan, ay hindi makatakas sa usapin ng mga multo at Diyos. Panginoon ko, ang matandang babae. Paano ito nangyari? Posible bang hindi uminom ng sabaw ng pugad ng ibon ang babaeng ito ngayon? Bukas, maliban sa mga pinagkakatiwalaang tao sa iyong looban, anumang pagkain o inumin mula sa labas, lalo na mula sa lugar ng Markesa na ipinapadala, huwag mong hawakan. Baka hindi ka maniwala sa akin ngayon, ngunit hindi masama ang mag-ingat. Bukas, makikita mo mismo kung sino ang tao at kung sino ang multo. Ruaking ayos ka lang. Mabuti, mabuti. Panginoon ko, ayos lang ako. Ayos din ang anak natin. Mingxue, ano ba talaga ang nangyayari dito? Natatakot ako. Kailangan nating tanungin si Ginang Shue. Bakit ako ang tatanungin? Ano ang kinalaman ko diyan? Panginoon ko, maaaring hindi ninyo alam. Sinabi ng ginang kanina, naawa siya sa akin dahil buntis ako at pinadalhan ako ng bird's nest soup araw-araw para mapanatag. Sa kabutihang palad ngayon, sumama ang pakiramdam ko kaninang umaga at hindi ko ito nakain. Kaya nakatakas ako sa panganib. Ikaw, ang lakas ng loob mong siraan ang maganda kong intensyon. Araw-araw akong nagpapadala ng bird's nest at hindi naman nagkaroon ng problema. Bukod pa, ako ay hindi ganoon kabobo. Alam ng buong sambahayan na ako ang nagpadala ng bird's nest. Maglalagay ba ako ng lason dyan? Dahil araw-araw kang nagpapadala ng walang pagkakamali, kapag may nangyari, sigurado ka na walang maghihinala sa iyo. At ang insidente ngayon, ang pinakamatalinong backup plan, ay ang basag na estatwa ni Guanyin. Alam mong sumasamba ang matandang babae kay Buddha at laging natatakot sa mga multo at Diyos, kaya ginamit mo iyon bilang plano. Kapag nawala ang anak ng alipin, sa galit ng Panginoon, ipapapatay mo ako sa pamamagitan ng pagbugbog. Ikaw ang namamahala sa sambahayang ito. Sino ang maghihinala sa isang mangkok ng bird's nest? Hindi ba? Ikaw, kayo dalawa. Panginoon ko, biyanan malinaw na ang dalawang ito ay nagkakasabwat para ipahamak ako. Wala akong kasalanan. Panginoon ko, hindi ko pa nakilala si Miss Jiang. Paano kami magkakasabwat? Kung tungkol sa paninirang puri, ang mangkok ng bird's nest na iyon nasa looban pa ng Shihuan. Kung ano ang idinagdag dito, maaari nating tawagan ng isang doktor para malaman. Sabi mo na pugad ng ibon iyan. Nasa looban mo na ngayon. Gusto mong magdagdag ng maruruming bagay sa loob? Hindi ba madali? Asawa, ina, bilang pinuno ng sambahayan, nagmukha akong napakaaba. 2 taon na ang nakalipas. Ang aking kapatid na babae, pinatay ng manggagamot na iyon. Pareho siya at ang sanggol. Kinuha ako ng asawa ko bilang ikalawang asawa. Alam ko na anak lang ako ng asawang babae ng pamilya Shue. Mas mababa ang dangal kaysa sa aking kapatid. Ngunit hindi ko inakalang makikita ko ang araw na isang asawang babae ay maninira ng aking karangalan. Madam Ho, paulit-ulit mong sinasabi na ito ay isang pakana, ngunit ang mga katotohanan ay naroon. Ang estatwa ng Guanyin ay hindi nasira at hindi nagka-aborsyon si Concubine Su. Kung talagang wala itong kinalaman sa iyo, paano mo nalaman ang lahat ng ito ng maaga?
Bakit ka nagmamadali istorbohin ang Marquis at ang matandang ginang? Ako ay, sinabihan ako ng isang alila. Sinong alila? Ang mga tagapagmana ang pinakamahalaga sa bahay ng Marquis. Ilang salita lamang dito at doon ang nagpatunay sa iyo. Sigurado na galing sila sa iyong pinakapinagkakatiwalaang katiwala, tama? Kasalanan ko lahat. Lahat kasalanan ko. Nakita ko si Concubine Sue sa pinto. Hawak ang kanyang tiyan sa sakit. At mula sa malayo, nakakita ako ng puting piraso sa bulwagan ng mga ninuno. Nagpanik ako sa sandaling iyon. At hinila ang aking may bahay sa pagdududa. Nagdulot na siya ay pagdudahan. Ang pananakit ng tiyan ay maaaring maraming dahilan. Dahil nagulat ka ng aborasyon sa iyong may bahay at naglakas loob na alalahanin ang ginang, nagkaroon ka ng oras upang palibutan ang bulwagan ng mga ninuno at harangan lahat ng pasukan at labasan. Ngunit bakit hindi mo pa tinawag ang doktor suriin ang asawang babae? Natatakot na hindi pa epektibo ang gamot. Gusto mong tiyakin na sapat na oras ang lumipas para ma-abort ang bata. Ako hindi totoo iyan, biyenan Panginoon ko. Ang aking pamilya ay mula sa Dongchang Earls Manor. Kami ay itinuturing na isang marangal at prestihiyosong pamilya. Paano ako magiging ganoon ka hindi mapagbaraya? Ibababa ang aking sarili sa pamamagitan ng paghipo sa anak ng isang kerida. Panginoon ko, hindi mo kayang hiyain ang isang anak na babae ng pamilya Xue sa ganitong paraan. Dahil hindi mo ako pinagkakatiwalaan. Kung gayon, ang markesang ito, mas gugustuhin ko ng hindi maging... Ginang, saan ito nanggagaling? Panginoon ko, kahit ako ay anak lamang ng isang kerida, ako ay pinabora ng aking ama at nakatatandang kapatid na babae. Hindi ako kailanman nagdusa ng anumang karaingan sa aking tunay na tahanan. Kung buhay pa ang aking kapatid na babae, hindi siya kailanman papayag na ang isang alila ay maging ganoon kalupit sa akin. Si Yurong ay mayroon lamang isang kapatid na babae. Sa huli, kailangan nating isaalang-alang ang mukha ng pamilya Xue. Hindi maaaring masyadong malalim ang investigasyon. Tama na, ang usapin ngayon ay lahat dahil ang iyong katulong na dumating kasama ng iyong dote ay nagbigay ng maling ulat. Kaya parusahan siya ng 50 palo at ipatapon siya mula sa kabisera. Ano sa palagay mo, inay? Ikaw ang magpasya. Marquez. Ginang, iligtas mo ako! 50 palo ang papatay sa akin. Takpan ang kanyang bibig. Huwag hayaang ang kanyang iyak ay makagambala sa kapayapaan ng ating mga ninuno. Ginang, hindi mo ito magagawa. Ginawa ko ito para sa iyo. Sinubukan niyang patayin ang bata sa aking sinapupunan at ang tanging nakuha niya ay 50 palo ng isang alila. Ang usapin ngayon, ang Marquez ay may alam. Ang pagwawalang bahala ng napakabilis ay marahil dahil sa pagsasaalang-alang sa kanyang yumaong asawa. At ang 2 anak na babae ng Xue, pareho ay mga marangal na ginang. Ang manor ng Earl ay protektahan ang nag-iisang natitirang anak na babae. Ngunit kung malaman nila na ang anak ng isang kerida ay pinatay ang lehitimong anak na babae, protektahan pa ba siya ng marangal na pamilya? Ano ang sinabi mo? Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Ang dating ginang at ang Marquis ay labis na nagmamahalan. Ito ay palaging naging masakit na bahagi ng Marquis. Walang nangahas na banggitin ito. Huwag magmadali. Hindi pwedeng magmadali. Minaliit kita. Ordinaryo ka lang. Paano mo iyon nakita? Paano ka nagsabuatan kay Ginang Su para gawin ang pag-aarteng iyon? Nagbibiro ka, ginang. Tiyak na hindi ko. May kakayahang makita ang hinaharap, pero dahil alam ko ang iyong makamandag na ugali, paano ako hindi magiging handa? Ang mga nadaya mo ay hindi dahil sa husay ng iyong pamamaraan, kundi dahil sa kapanipaniwala ang iyong pag-arte. Pero ang pag-arte ay hindi panghabang buhay. Isang araw, may maghuhubad ng iyong maskara at ihahayag ang madugong katotohanan. Mahaba rin ang iyong araw. Umuwi ka ng maaga at magpahinga. Salamat sa iyong pag-aalala, biyanan. Hintay ka lang. Ginang, sa totoo lang, ang nangyari ngayon. Noong araw, ang mga tulisan sa aming bayan ng Kiang si Yurong ang nag-iisang nagprotekta sa buhay ng matandang babaeng ito. Kami, ina at anak, ay lubos na may utang sa kanya. Sa lahat ng paraan, hindi tama na maging masyadong mahigpit kay Yurong. Siya ang aking nag-iisang kapatid na babae. Kaya, ang hindi makatarungang kaso ng aking ama pala ang kahinaan ng masamang babaeng iyon. Tungkol kay Ginang Hu, titiyakin kong babalaan muli si Chang Feng. Pananatilihin niya siya sa linya. Simula ngayon, dapat tayong maging mas mahigpit. Ito ay hindi na maaaring mangyari muli. Ngunit sa pagkakataong ito,
Ikaw at si Concubine Su ang kailangang magdala ng pasanin. Ming Xue, kung hindi dahil sa iyo, ang aking hindi pa isinisilang na apo ay nasa malaking panganib. Ikaw ang tagapagbigay ng biyaya ng ating Yongning Marquis Manor. Ang mga ordinaryong kayamanan ay hindi sapat upang ipahayag ang aming pasasalamat. Sa silangan ng lungsod, mayroon akong magandang ari-arian na may kahanga-hangang tanawin. Ito ay walang katumbas, hindi ibinebenta sa anumang halaga. Ibinibigay ko ito sa iyo. Ang maliit na ito ay huwag mong tanggihan. Sa kabisera, bawat pulgada ng lupa ay katumbas ng ginto. Sa pamamagitan ng ari-arian na ito, maaari mong dalhin ang iyong mga magulang at pamilya sa kabisera at magsama-sama sa kaligayahang pampamilya. Mahal kong ginang. Ang aking ama ay biktima ng maling paratang at namatay taon na ang nakalilipas. Ang aking ina ay nag-alala ng labis. At di nagtagal ay pumanaw na rin. Ngayon, ako ay nag-iisa. Ang pera at ari-arian ay wala ng kahulugan para sa akin. Kung talagang nais mo akong gantimpalaan, magiging matapang ako na humiling ng posisyon bilang tagapamahala ng botika. Ang Breeze Courtyard ay isang magandang taguan. Ngunit upang matuklasan ang ebidensya ng lumang kaso, hindi ako maaaring manatiling nakakulong dito magpakailanman. Ang botika ng Marquis Manor ay dapat ang pinakamahalagang lugar. Mabuti. Ito ay perpekto. Sa mga nakaraang taon, si Chang Feng ay abala sa trabaho at ang aking kalusugan ay hindi maganda. Maraming bagay sa manor ay pinangasiwaan lamang ni Ginang Hu. Walang ibang nangangasiwa sa kanila at iyan ang dahilan ng problemang ito. Simula ngayon, sa iyong pangangasiwa sa botika, ang bata sa sinapupunan ni Concubine Su ay magkakaroon ng karagdagang proteksyon. Makakapagpahinga ako ng mas payapa. Mabuting bata, ito ay hindi lamang iyong kahilingan. Ito ay isang pagkakatiwala mula sa matandang ito. Ipapakuha ko kay Nurse Fan ang titulo ng ari-arian. Huwag mo itong tanggihan. Matiwasay po kayo, ginang, gagawin ni Ming Xue ang kanyang makakaya. Pangalawang kuya, tingnan mo ako. Isang matriarka. Naging ganito na lang kawawa. Ako ay isang kahihiyan sa mansyon ng konde. Ang matandang babae ay matagal nang nakaratay. Ibinigay ko ang lahat para sa pamilyang ito sa loob ng maraming taon. Nang magsimulang bumuti ang kanyang kalusugan, binigyan niya ng posisyon bilang tagapamahala ng botika ang miserable na babaeng nanira sa akin. Hindi ba iyon isang sampal sa mukha sa harap ng buong sambahayan? Ang Marquis ng Yongning ay hinahayaan lang ang isang alipin at isang kerida na mang-api sa iyo ng magkasama. Ito ay sobrang nakakagalit. Si ate ay napakabuting tao. Kung hindi dahil sa pagbubuntis ng kanyang anak, paano siya namatay sa panganganak? Ito ay kanyang kapabayaan. Ang bahay ng Marquis ng Yongning ay mayroon ng utang sa aming pamilyang Xue ng paliwanag. At ngayon ay naglakas loob silang tratuhin ka ng ganito. Magpatuloy kang magkunwaring may sakit at magpahinga. Tungkol sa bagay na ito, ang pangalawang kuya ay kukuha sa iyo ng sagot. Ayon sa rekord ng botika ng bahay ng Marquis, ang pagbubuntis ng yumaong ginang ay matatag sa kabuuan. Ang posisyon ng sanggol ay tama. Karaniwan, ang panganganak ay hindi dapat naging masyadong mahirap. Hindi nakapagtataka 2 taon na ang nakaraan ang bahay ng Marquis ay naghanda lamang ng isang kumadrona. At kalaunan, dahil sa matinding pagdurugo, nagmamadali nilang hinalughog ang buong lungsod sa gitna ng taglamig para sa isang manggagamot na mag-akupunktura. Ngunit bakit, nang walang dahilan, siya ay dumanas ng ganito kahirap na panganganak? Ito ay Isang peking liham ay maaaring matakot ang marangal na markesa upang manganak ng maaga. Ma'am, oh ma'am, ang dali mong linlangin. Baka ito ay nakatago sa mga lumang gamit ni Ginang Euro. Baka ito ang ebidensyang naiwan noong panahon na iyon. Hindi kailangan kong humanap ng taong tatanungin. Ano ang gagawin? Para hindi makaalarma sa sinuman. Nagsusuri ako ng mga lumang kaso. Sinadya kong paalisin ang iba. Hindi pwedeng ganoon, kamalas, na may sumakop sa pagkakataon. Upang mapunta dito, Isang hamak na mamamayan maglakas loob na makipagsabuatan sa isang kabit upang siraan at ibintang ang markesa. Pero maganda ang mukha mo. Kaya pala gumamit ka ng matatamis na salita.
Para lokohin ang Marquis ng Yongning at ang matandang babae, para paikutin mo sila sa iyong daliri. Nakakalungkot lang. Sa ilalim ng magandang balat na iyon, nagtatago ng pusong may lason. Siya ay mula sa pamilya Shwe. Ang babaeng may lason na iyon ay nagulat sa akin. Hindi siya makikinig sa paliwanag ko. Ano ang gagawin? Ginoong Shwe, sa katunayan, Maaari kong putulin ang ulo mo ngayon din. At ipadala ito sa kampo ng Marquis ng Yongning para malaman niya. Ang mga anak na babae ng pamilya Shwe ay hindi dapat paglaruan. pumunta ako para kay GNN. Yurong, Kumusta si Yurong? Magsalita ka ng malinaw. Kung maglakas loob kang magsinungaling, gagawin kitang magsisi. Buhay. Hindi patay. ako. Ginoong Shwe. Ako, nakatanggap ng malaking kabutihan mula kay Gien. Yurong, ang kanyang kamatayan ay talagang kahina-hinala. Hindi ko kinaya. Ang isang mabait na kaluluwa ay namatay ng marahas. Kaya tiniis ko ang maraming paghihirap upang pumunta sa manor ng Marquis, upang malaman ang katotohanan. Tungkol sa usapin ng Marquis, ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Nang makilala ng aking kapatid na babae ang manggagamot na iyon, namatay siya kasama ang kanyang anak. Siya ay pumanaw. Ang tunay na salarin ay pinarusahan na. Ano ang kahina-hinala diyan? Tingnan mo, Ginoong Shwe. Ito lahat ay mula noong panahon na iyon. Ang manggagamot ay dumating upang makita si Gien, Yurong, ang kanyang mga reseta at tala. Ayon dito, ang pagbubuntis ng ginang ay maayos. At ang kanyang inaasahang petsa ay dapat na sa tagsibol. Bakit siya biglang, sa kalagitnaan ng taglamig, dumanas ng marahas na pag-atake, na humantong sa pagdurugo, at nagpupumilit na mabuhay? Ito nga ang reseta ng aking kapatid na babae. Kung siya ay nagsisinungaling, bakit siya pumupunta mag-isa upang pag-aralan ang mga lumang bagay na ito? Ikaw, talaga bang naparito ka para sa aking kapatid na si Yurong? Talagang totoo. Itinuro sa akin ng aking ama mula pagkabata, gumanti ng pabor sa pabor. Mamamatay ako ng walang pagsisisi. Ngunit kung hindi natin malalaman ang tunay na dahilan nito, ikahihiya ko ang aking yumaong ama, at si Gyong, Yurong, na malupit na pinatay. Binibini, ikaw ay marangal. Ako ay nagpadala sa damdamin kanina, ngunit ang pagkamatay ng aking kapatid na babae ay tiyak. Sa labas ng manor, baka hindi mo alam ang mga detalye noong panahon na iyon. Walang pagkakamali dito. Tingnan mo, Ginoong Shwe. Ito ay, Natagpuan ko ito kamakailan sa mga lumang gamit ni GNG. Yurong. Pinaghihinalaan ko, may isang tao sa manor noong panahon na iyon, may masamang hangarin, sadyang gumawa ng peking liham tungkol sa pagbagsak sa labanan ng Marquis o General Shwe. Iyon ang nagulat kay Gin, Yurong na naging sanhi ng maagang panganganak. Sa ganoong masamang tao na nagtatago sa mga anino, paano magtatagumpay ang manggagamot na tinawag mamaya posibleng sa paggamot sa kanya? Si Gin-in. Yurong ay sadyang pinatay ng isang tao. sinasabi mo na ang aking kapatid na babae ay pinatay. Imposible. Hindi maaari. Sa kabiserang lungsod, walang ibang mas magaling pa sa kapatid kong babae, mabait siya sa lahat. Hindi niya pinapagalitan ang mga alila. At sa mansyon ng Marquis, ang bunso nating si Fang Yi ang tumutulong sa pag-aalaga sa kanya. Sino ang gugustuhing saktan siya? Gamit ang ugnayang magkapatid, upang paandarin ang hinala ng pangalawang binibining Shwe, ay hindi madaling gawain. Higit sa lahat, ang babaeng makamandag na si Shwe Fang Yi ay mahusay magpanggap. Kung babanggitin natin siya ngayon, magkaka-backfire. Hayaan lang natin ang pangalawang binibining Shwe na matuklasan ang katotohanan mismo, saka siya maniniwala. Si Ginang Yurong ay napakabait at namatay kasama ang kanyang dinadala. Ang tunay na salarin ay nagparatang sa iba at nakalaya pa rin. Binibining Shwe, hindi ko ito matanggap. Ang piraso ng sulat na ito, ang tanging pagkakataon upang mailabas ang taong iyon noong panahong iyon. Nakikiusap ako, Binibining Shwe, tulungan mo ako. Kung totoo ang sinasabi mo, at may iba pang dahilan sa pagkamatay ng kapatid ko, hindi kita tinutulungan mo ang pamilya Shwe na mahanap ang kalaban. Tungkulin ko itong gawin. Ano ang plano mo? Hanggat nasa mansyon pa ang taong ito, kapag kumalat ang balita, ang kalahating sunog na piraso na ito ay tatama sa kanyang lalamunan tulad ng tinik ng isda. Hindi siya uupo ng tahimik. Sasabihin natin na ang lahat ng sulat sa mansyon ay ibinibigay ng mga sikat na mangangalakal mula sa iba't ibang lugar. Dapat may mga sample sa bodega. Dalhin mo sa katiwala para ikumpara. Alamin kung aling bakuran ang pinagkalooban ng papel na ito noong panahong iyon. Hindi iyon mahirap. Kahit nasunog ang piraso, kung gagawa tayo ng ingay, ang may kasalanan ay kabahan. Pagkatapos ay maghintay lang tayo. At tingnan kung sino ang pupunta sa bodega upang sirain ang ebidensya. Iyon ay diretsyo sa bitag. Eksakto. Binibining Shwe, wala akong importansya. Mas mabuti kung ikaw ang magkalat ng balita, mas angkop ito. Ngunit hindi ako kasapi ng sambahayan ng Yongning Marquis.
Naiintindihan ko, ang balitang ito ay dapat manggaling sa asawa ng Marky. Iyon ang pinakaangkop na paraan. Huwag mag-alala, ako ang bahala. Tama ka, Binibini. Ngunit maraming tao ang nakapaligid sa asawa ng Marquis. Kung tumagas ang balita, walang silbi ang planong ito. Kaya sa aking palagay, ang bagay na ito ay dapat manatili sa ating dalawa. Kapag nahuli na natin ang tunay na salarin, maaari nating ipaliwanag sa asawa ng Marquis. Gawin natin ang sinasabi mo. Ano ang sinabi mo? Ang sulat? Mali ba si kuya? 2 taon na iyon. Paano nang bigla may sulat na biglang sumulpot? Ah, tama. Hindi ka ba pupunta sa Marquis? Ang bagay na ito ay sinabi ng Marquis. Totoong totoo ito. Ang sulat ay natagpuan sa botika. Nasunog na ito, pero nakikita pa ang kabuuang nilalaman. Ang taong ito ay masama ang loob, naging dahilan ng maling kamatayan ni Ate Yurong. Kapag ang bodega ay naghambing ng sulat bukas, tiyak na paparusahan ko ang kontrabida na iyon ng mabigat. Kailangan kong ilabas ang aking galit. Ang botika. Pongi, bakit ang putla ng mukha mo? Oh, hindi ko inasahan na noong mga panahong iyon, may ganoong nakatagong katotohanan. Ako rin ay labis na nagulat sa pag-iisip ng tunay na salarin na pumatay kay Ate Yurong. Na nagtatago pa sa dilim, malaya, hindi ko na makayanan. Mabilis na ipaalam sa Marquis ng Yongning ang tungkol dito, sabihin sa kanya na imbestigahan ang buong sambahayan, kung sakaling ang taong iyon ay may masamang intensyon pa. Sa lalong madaling panahon, baka saktan kanya muli balang araw. Babalik na ako ngayon. At sasabihin ito kay tatay at nanay. Uy, kuya? Lumabas! Lahat kayo, lumabas! Paano ito nangyari? Malinaw kung sinunog ang sulat na iyon. Paano ito muling lumitaw ngayon? Kung malaman ito ng Marquis, hindi, talagang hindi. Tama. Sinabi niya lang na ang sulat ay nasa bodega. Kayo dalawa, bantayan ang pinto. Madam, pinaparangalan mo kami sa iyong presensya. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Nabalitaan ko na, si pangalawang Ginoong Xue ngayon ay nakakuha ng isang sirang sulat at nag-utos na ihambing ang papel. Totoo iyan. Nasaan ang sulat? Ipakita mo sa akin. Hindi ako magtatago ng anuman sa iyo, madam. Pero paulit-ulit akong inutusan ni Ginoong Xue. Ang lakas ng loob mo. Lalabanan mo ba ang utos ko? Sagutin ko na lang si kuya mismo. Pero ito, ang mansyon ng Marquis. Hindi mo ba alam kung sino ang namamahala? Sa tingin ko, ang ulo mo, hindi mo na gusto, di ba? Pongi, Kuya? Hindi ba dapat umalis ka na? Kuya, pinag-isipan ko ito ng paulit-ulit. Kung kumalat ang balita at maunahan tayo ng pumatay upang palitan ng mga sulat, ano kung gayon? Ito ay may kinalaman sa aking kapatid na babae. Napakahalaga nito. Wala akong pinagkakatiwalaan iba rito. Kaya nagmadali ako rito. Akala ko, pinakaligtas ito sa aking sariling mga kamay. Ito ang pinakasiguro. ang iyong pagsasaalang-alang ay hindi walang saysay. Kaya, kuya, nasaan ang sulat? Ang sulat ay nasa akin. Ano ang ginagawa mo dito? Kuya, ito ang babaeng ito na nakipagsabwatan sa isang kerida para isangkalan ako. Paano ka naging kasama niya? Ngunit ang tirahan ng asawa ng Marquis ay puno ng tao at chismis. Kapag kumalat na ang balita, ang planong ito ay magiging walang silbi. Kaya sa aking palagay, ito ay dapat manatili sa pagitan mo at sa akin. Kapag nahanap na natin ang tunay na salarin, maaari nating ipaliwanag sa asawa ng Marquis, hindi pa huli ang lahat. May ibang panig ito. Sa ngayon, ang prioridad ay hanapin ang tunay na salarin na pumatay kay Ate Yurong. Iyon ang mas apura. Kapag tapos na ang paghahambing ng sulat kamay, at ang tunay na salarin ay nahatulan, ako, si Kuya,
ay natural na magbibigay sa iyo ng paliwanag. Manatiling panatag, ang liham ay ligtas. Ang Qingfeng Courtyard ng matandang ginang ay laging tahimik, kahit na gustong magnakaw ng magnanakaw, sila ay darating lamang sa bodega. Hindi nila paghihinalaan ang isang katulong, kaya talagang ligtas. Nahuli na niya ako dito. At dahil ganito na ang sitwasyon, kung susubukan kong pigilan siya, ito ay magpapalala lamang ng kanyang paghihinala. Tama si Kuya. Sana rin mahuli natin ang tunay na salarin sa lalong madaling panahon. Sa alinmang paraan, kailangan nating makuha muli ang liham na iyon. Kayo dalawa, tingnan ninyo ang intersection. Madam, pumunta ka sa Qingfeng Courtyard para magbigay galang sa matandang babae. Hindi ako magpapaikot-ikot sa iyo. Yung sulat, isuko mo na. Akala ko sa bodega, noong naroroon si Yang Master Xue, nilinaw ko na sa iyo ang lahat. Ito ay usapang pampamilya ng angkan na Xue. At wala itong kinalaman sa isang tagalabas na tulad mo. Ang dami mong abala sa pakikialam dito, para lang sa pera at pakinabang. Sabihin mo ang presyo mo. Kung ano ang maiaalok ni Young Master Xue, mas marami pa akong maiaalok. Kung usapang pampamilya ito ng angkan na Xue, bakit hindi mo ito binanggit noong naroon ang mga miyembro ng angkan na Xue? Naglakas loob ka lang na lumapit sa akin pagkaalis ni Young Master Xue at wala ang marquis sa tirahan, saka ka lang nangahas lumapit sa akin. Takot kang mapagbintangan ng dalawang iyon? Alam mo bang, kaya kitang patayin mas madali pa sa pagdurog ng langgam? Nagbibiro si Madam. Nakaligtas ako hanggang ngayon hindi dahil sa iyong kabutihan. Huwag magmadali. Kunin muna ang sulat at saka papatayin ang babaeng ito. Ako ang namamahala sa buong tirahan ng marquis. Basta nasa tirahan ka, dapat sumunod ka sa mga patakaran. Ang matalinong ibon ay pumipili ng puno. Dapat mong malaman na tumatanda na ang matandang babae. Hindi kanya kayang protektahan ng matagal. Matalino kang tao. Alam mo, ang kahihinatnan ng pagsalungat sa akin. Bukod pa roon, walang matinding poot sa pagitan natin. Talaga, ang nangyari noon, kaya ko nang kalimutan. Kung matalino ka. Sino ang nagsabing wala? Ito. Anong ibig mong sabihin? Ang ganda ng mga tampok ng babaeng ito. Kung nakita ko na siya dati, tiyak na maaalala ko. Pero ano ang ibig niyang sabihin sa sinabi niya? Nakakatawa. Galing ako sa marangal na pamilya. Paano ako magkakaroon ng away sa isang hamak na tulad mo? Tama po kayo, Ginang. Gayunpaman, tungkol sa malungkot na pagkamatay ni Lady Yurong, bilang isang malapit na kamag-anak, ang determinasyon ni Master Xue na mag-imbestiga ay mas matindi kaysa sa iyo. Iniisip ko kapag nakabalik na ang marquis mula sa patrol bukas at marinig ang balita, ang kanyang reaksyon ay mas matindi pa kaysa kay Master Xue, kung hindi man higit pa. Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat sa kabisera na ang marquis ng Yongning at si Lady Yurong ay magkasintahan mula pagkabata, nagmamahalan ng lubos. Ang marquis ay isang militar. Hindi niya titiisin ang anumang pandaraya kung malaman niya na may ganoong tao na nakatago sa mansyon na naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang asawa. Ano sa palagay mo ang gagawin niya sa kanyang galit? Alam mo ba, Ginang, ang katotohanang pumunta siya sa akin ngayon ay nagpapatunay na nagpapanik na siya. Kung mas takot siya, mas matindi ang mga kahihinatnan kapag lumabas na ang lahat. Bakit hindi dagdagan pa ang apoy? Maganda ang punto mo kanina, Ginang. Ito ay panloob na usapin ng pamilya Xue. Ako ay tumutulong lamang kay Master Xue. Ang talagang determinado mag-imbestiga ay ang iyong nakatatandang kapatid na lalaki. Ikaw ang kanyang kapatid na babae, pero ang sulat ay napunta sa aking mga kamay. Naisip mo na ba kung bakit, Ginang? Ano ang ibig mong sabihin diyan? Huwag mong isipin na nakakatakas ka. Ipaliwanag mo ang iyong sarili. Ginang, nasa iyo na ang sagot. Bakit pa magtatanong? Kita mo, kapag marami kang nagawang kasalanan, tiyak na makakatagpo ka ng mga multo. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Nasaan ang sulat? Ginang,
babaeng lason. Siya ang kapatid mo. Hindi kita pinagdudahan. Hindi ako iyon. Asawa, pakinggan mo ako. Huwag mo akong tawaging asawa. Babaeng makamandag at mabagsik. Pumunta ka sa impyerno. Hindi ako iyon. Hindi totoo. Huwag mo akong patayin. Nagkaroon ka ba ng bangungot, Ginang? Madalas kang magkaroon ng bangungot kamakailan. Uminom ka ng isang tasa ng pampakalmang tsaa. Ito ay galing sa botika. Sabi nila, bagong timpla ito. Mabisang pampakalma ng nerbiyos. Ang botika? Ipinuslit ka ng masamang babaeng iyon para saktan ako. Ako, hindi ako maglalakas loob. Lumabas ka. Umalis ka dito. Yang Mingxue. Gising na ang binibini. Nagtataka ako kay Master Xue, kumusta na kaya ang lagay doon? Kung magtatagumpay ang gawaing ito, malaki ang nakasalalay sa kanya. May problema ba? Aking binibini. Ako, ang aking ina ay nagkasakit kagabi. May mataas na lagnat na hindi bumababa. Malapit na siyang mamatay. Ang pagligtas ng buhay ay mas mabuting gawain kaysa magtayo ng 7 palapag na templo. Aking binibini. Nakikiusap ako na iligtas mo ang aking ina. Tumayo ka muna. Magsalita ng mas malinaw. Anong malubhang sakit ang nagdulot ng lagnat? Aking binibini. Ang aking tahanan ay nasa silangan ng lungsod. Pakitulungan ng aking ina. Nag-umpisa na kaming mag-isa sa loob ng maraming taon. Kung may mangyari sa kanya, ako bilang kanyang anak, hindi ko kakayanin ang mabuhay. Maaga pa naman, hindi pa nagigising ang matandang babae. Binibini, maaari po bang magpatawad? Sumama ka sa akin. Aking binibini. Kung magtatagal pa tayo, huli na ang lahat. Nasa panganib ang isang buhay. Huwag kang magmadali. Hayaan mo munang itanong ko ang tungkol sa sakit. Pagkatapos ay kumuha ng tamang gamot sa botika. Ang direktang pag-inom nito ang pinakamabilis na paraan. Ang iyong ina, ito ba ay isang malalang karamdaman o bigla ang pagsisimula? Ano ang mga sintomas kapag inaatake? Mayroon bang kumbulsyon o kakapusan ng paghinga? Biglaan ito, tungkol sa mga sintomas. Mga sintomas. Aking binibini. Kagabi ko lang nalaman ang tungkol sa kanila mula sa bahay. Hindi ko nakita mismo ang sintomas ng aking ina. Binibini, marahil dapat kang pumunta at tingnan. Nakatanggap ka ng balita at wala ka pang oras na bumalik at makita para sa iyong sarili, ngunit napagpasyahan mong urgent ito, nagsalita ng napakabigat, at nagawa mo pang sumpain ang iyong nakatatanda. Ako. Nagkaroon ng atake sa gabi. Dahil may tao sa bahay na pwedeng magulat, bakit hindi ka muna pumunta at maghanap ng doktor para suriin ka? Sa pagkakaalam ko, upang makapagtrabaho sa tirahan ng Marquis, kahit bilang isang alila lang, ang iyong pamilya ay dapat kahit isang sangay ng isang opisyal. Hindi naman dapat na hindi mo kayang bayaran ang ilang pirasong pilak para sa doktor. Sa ganitong kritikal na sandali, sinusubukan akong dayain para umalis sa tirahan. Hindi na kailangan itanong kung sino ang nasa likod nito. Yinxing, ang Qingfeng Courtyard ay lugar ng matandang ginang. Kahit hindi ka matanda, upang maglingkod sa patsyo na ito, nagpapakita na ikaw ay matalino. Dapat mong malaman, ang pinakamahalagang tao sa tirahan ay una sa lahat ang Marquis, at ang pinahahalagahan ng Marquis ay ang matandang ginang. Kahit gaano kahaba ang mga kamay mula sa labas, hindi sila dapat umabot sa Qingfeng Courtyard na ito. Hindi, ako. Yan lang ang sasabihin ko. Mas mabuting mag-ingat ka. Miss, pasensya na, miss. Pakisagip ako. Hindi ko sinasadya, pero sinabi ng asawa ng Marquis, kung hindi ko kayo mailabas, papatayin niya ang nanay ko. Wala akong ibang pagpipilian. Pakisagip ang nanay ko. Nakikiusap ako, miss. Tumayo ka muna. Sabihin mo sa akin ng buo ang kwento ng maingat. Kagabi, ako ay naka-duty. Nagpadala ang asawa ng Marquis ng isang tao, na may dalang pares ng pilak na pulse ares, na laging suot ng nanay ko. May isang bagay na hindi ako nagsinungaling sa iyo, kahit na ang aking pamilya ay may katayuang opisyal. Iniwan kami ng aking ama. Kaming mag-ina ay nag-aasahan sa isa't isa mula noong bata ako. Wala kaming kapangyarihan. Sinabi ng taong iyon, ang asawa ng Marquis ay pwedeng pumatay sa amin. Mas madali kaysa dumurog ng langgam. Kahit magsumbong kami sa autoridad, wala kaming mapupuntahan para mag-apela. Pasensya na, miss. Talagang hindi ko sinadyang saktan ka. Talagang wala akong ibang pagpipilian. Hindi mo kasalanan.
Ang dapat sisihin ay ibang tao. Dahil malayo na ang narating niya, siguro ay handa na siya ng lubos, naghihintay sa silangan ng lungsod, para bitagin ako, na parang pagong sa garap. Kung may mangyari sa akin, ikaw, at ang iyong ina ay tatahimik din. Ano ang gagawin natin ngayon? Hindi natin mahihinga ng tulong ang matandang babae. Ang mansyon ng Marquez na ito ay teritoryo ni Xue Fangyi. Ang patsyo ng Qingfeng. Anumang kilos ay magpapaalerto sa kaaway. Ang iyong ina ay nasa panganib. Ano ang gagawin natin? Naiintindihan ko, Ginoong Xue. Sa kabutihang palad, nakatanggap ako ng mga gantimpala dati. Mayroon pa akong ilang pilak na barya. Sapat na para makapagpadala ng mensahe sa loob. Binibining Jiang, ikaw nga talaga kumilos na ba ang pumatay sa mansyon? Ginoong Xue, mayroon akong hiling. Ano ang ginagawa mo? Tumayo ka agad. Sabihin mo lang ang sasabihin mo. Ginoong Xue, hindi na mapakali ang pumatay. Kaninang umaga, sinuhulan nila ang katulong na naglilingkod sa matandang babae para lokohin ako na umalis sa mansyon na may layuning saktan ako. Sa kabutihang palad, naunawaan ko ito. Kaya pumunta ka ng maaga kaninang umaga. Ano ang kailangan mo? Ginoong Xue, maaaring hindi mo alam inosente ang katulong na iyon. Naloko siya ng magnanakaw na nagbanta sa buhay ng kanyang ina. Ang kanyang ina ay nasa panganib pa rin. Alam ko ang aking mababang katayuan. Naglakas loob akong gambalain ang iyong payapang pagtulog. Ngunit nakataya ang mga buhay ng tao. Maaari ko bang hilingin kay Ginoong Xue? Hindi na kailangang magsalita pa kung hindi dahil sa pagsisiyasat ng mga lumang kaso. Ang ina at anak na ito, hindi sana nahuli sa kalamidad na ito. Ito ang aking tungkulin. Alam mo ba kung nasaan ang kanyang ina ngayon? Magpapadala ako ng tao agad. Gusto kong makita kung gaano kasutil ang mga magnanakaw na ito. Naglakas loob na gumamit ng gayong hamak na paraan upang hadlangan ang katotohanan na lumabas. Ito ang address ng kasambahay. Maging lubos na maingat, binata. Ang aking mga magulang ay pinatay ng masasamang tao. Hindi ko kayang makita ang iba na dumanas ng parehong kapalaran. Ang makakilala ng babaeng tulad mo, napakatapat at mabait, ay kapalaran ng babaeng iyon, at kapalaran din ng aking kapatid na si Yurong. Narinig mo ba iyon ng malinaw? Naiintindihan, Ginoo? Huwag kang mag-alala. Ang aming mga mandirigma ng pamilyang Xue ay mahusay na nasanay, siguradong mapapanatili nilang ligtas ang ina at anak na iyon. Ako, sa ngalan ni Yinxing, ay nagpapasalamat sa iyong malaking kabutihan. Ang nangyari ngayon ay talagang nagpapatunay na mayroon ngang tunay na salarin sa likod ng mga eksena at nakamit na natin ang ating layunin. Hindi na siya maaaring manatiling tahimik. Ngunit naisip mo ba, Ginoo, na ang taong ito ay nagtatago sa mansyon ng Marquis na may malaking kapangyarihan? O maaaring siya ang na hindi dapat nasa bodega? Hindi, si Fangyi ay lumaki sa aking pangangalaga. Malaki ang respeto niya kay Ate Yurong. Tungkol sa bodega, sobra lang ang kanyang pag-aalala. Maaaring nagkataon lang, tiyak na may hindi pagkakaunawaan. Tama ang iyong punto, Ginoo. Ako ay naging makitid ang pag-iisip. Ngunit, Panginoong Xue, ang susunod na yugto ay mahalaga. Dapat pa rin tayong maging maingat, higit sa lahat. Mag-ingat sa hindi inaasahan. Ang tunay na salarin ay nakatago sa mga malalapit na kasamahan ng asawa ng Marquis, kaya't mangyaring mag-ingat sa anumang ipapasok sa bibig. Huwag kang mag-alala, naiintindihan ko. Madam, isang ulat. May balita? Yung katulong na si Yinxing? May natagpo ang papel? At yung karaniwang si Jiang? Ngayon, dapat ay kinaladkad na sa libingan ng marami. Madam, si Miss Jiang ay hindi pumunta sa silangan. Ano? Ang lala naman. Yung munting babaeng iyon mula sa Qingfeng Court, talagang walang pakialam sa buhay ng sariling ina. Magpadala ng mensahe sa silangan, putulin ang 10 daliri ng kanyang ina, at ihatid sa kanya. Tingnan natin kung lalapastanganin pa niya ako. Madam, ang bantay ay nagulat na ang ambush sa labas ng lumang mansyon sa silangan ay nalipol ng ilang mandirigmang itim ang suot. Nakuha nila lahat. Ngayon, malamang ay dinala na sila para pahirapan. Sabi ng bantay mukhang, pabalik na sila sa Xue Mansion. Madam, Ang Xue Mansion? Mga mandirigmang itim? Paano nangyari ito? Baka si pangalawang Ginoo? Pinaghihinalaan ba niya ako? Walang silbi! Walang natagpo ang sulat, at buhay, at maayos pa rin yung babae. Mas mabuti pa pakainin ng aso kaysa alagaan kayo. At, ano ang gagawin ko kung bumalik sa akin? Ano? Yung manggagamot na iyon noon ay dinala ko at ako ang nagtapon sa kanya. Kung tutuusin nila at makahanap ng anumang bakas, ang ilang bagay ay hindi kakayanin sa pagsisiyasat. Huwag ka munang magpanik. Huwag mawalan ng kumpusura. Sino ang magsasabi na hindi lang nagbibiro yung patay na babae? Ako mismo ang nagsunog ng sulat na iyon. Kahit may natira na pira-piraso, ilang salitang sunog lang,
Ano ang maihahambing nila mula doon? Kung mas kalmado tayo ngayon, mas kaunti ang paghihinala nila. Tama, dapat, may paraan. Bakit darating si pangalawang ginoo ngayon? Fang Yi, may resulta na tayo sa papel ng sulat. Pareho talaga ang dalawang papel na ito. Solid na ebidensya ito. Kung malalaman natin kung aling bakuran ang pinagkunan ng papel na ito noong panahong iyon, makikita natin ang totoong salarin. Ang mga libro ng accounts mula 2 taon na ang nakalipas ay nakalock sa kahon ng bodega. Kunin mo agad ang susi at magpadala ng tao para tawagin ang Marquis ng Yongning. Si Yurong ay napinsala ng isang kontrabida sa ilalim mismo ng kanyang ilong. Ngayon, dapat siyang magbigay ng paliwanag sa aming pamilya Xue. Iyan, ang galing naman. Kuya, umupo ka. Kukunin ko na ang susi. Nagpadala na ako ng mabilisang sakay para kunin ang Marquis. Mga 1 oras ang biyahe, mula dito papuntang barracks at pabalik. Kuya, uminom ka muna ng tsaa. Kuya, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit kahit na itinapon mo ang mga libro ng accounts. Maraming mga alipin sa mansyon na maaring magbunyag ng pinagmulan ng papel. Kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin mo ang sarili mong katigasan ng ulo sa pagpupumilit na imbestigahan itong lumang kaso. Fang Yi, ikaw. Kuya, kung hahayaan kitang magpatuloy sa imbestigasyon, maaga o huli, madadamay ako. Wala akong choice. Ano ang inilagay mo sa tsa? Huwag kang mag-alala, kuya. Hindi ka papatayin ng gamot na ito. Lagnat lang ng 3 araw ang idudulot nito. Pagising mo, wala kang maaalala. Sa natitira mong buhay, ang nakababata mong kapatid ay magpapadala ng mga tao para alagaan ka ng mabuti. Ikaw, Xue Fang Yi. Mabuti naman ang pakikitungo ko sa'yo. Dahil lang patay na si Xue Yurong? Mula pa noong bata tayo, ikaw at si tatay, si Xue Yurong lang ang inasikaso. Kapag tungkol sa kanya, wala na kayong pakialam sa iba. Ikaw at lalo na ang Marquez. Kung hindi siya namatay, kailan pa ako magkakaroon ng pagkakataon? Ibig mong sabihin si Ate Yurong. Talagang pinatay mo? Ano naman kung ako? Pinalsipik ako ang liham at pinalitan ko ang reseta ng doktor. Sayang, nahuli ka ng pag-alam. Hindi pa huli. Paano ka nakapasok? Para lasonin ang kapatid mo, sadyang pinaalis mo ang karamihan ng mga tagapaglingkod sa pangunahing looban. Kaya natural na nakapasok ako. Ano, sa tingin mo maginhawa na isisi sa akin? Sa ngayon, ang tanging makakapag-ilantad sa'yo, Ginoong Xue, ay nalason na. Kumpara sa'yo, sarili mong anak, hindi maniniwala ang pamilya Xue sa sasabihin ng isang tagalabas na tulad ko. Ang maunang kumilos at magtanong mamaya baka magalit ang matanda. Ngunit kumpara sa pagkalason kay Lady Yurong at pagkalason sa sarili mong kapatid, yang dalawang paratang ay walang kabuluhan. Sa oras na iyon, ang pamilya Xue ay mananatiling walang alam at mayroon ka pa ring suporta ng Earl Mansion. Maaari mo pang ipagpatuloy ang pagiging Marquis ng buong karangalan. Para sa isang simpleng, mababaw na probinsyana na tulad mo, maliwanag ang iyong paningin sa mga bagay. Karaniwan, kapag nakikita mo ako, hindi ka ba sadyang lumalayo? Kaya bakit ka pumunta sa pangunahing looban ngayon? Ikaw, hindi mo ininom ang tsaa na iyon kanina. Kayo dalawa ay nagplano nito mula pa noong una. Xue Fang Yi, ikaw na mapanlinlang na babae. Madam Chu, nasabi ko na dati, ang dahilan kung bakit ka nakakalusot ng pagpatay, ngayon ay hindi dahil matalino ka, ito ay dahil sa mga taong malapit sa iyo. Pinagkakatiwalaan ka nila. Kapag gumuho ang tiwala na iyon, wala kang magagawang maniobra. Binatang Xue, gaano ka man katalino? Kahit na pumunta ka sa bodega sinusubukang kunin ang mga liham. Kahit na hindi ka nagpakita ang inaasahang sigasig para muling buksan ang lumang kaso ng iyong pamilya, siya pa rin pinili kang pagkatiwalaan at sumama sa ganitong pagpapanggap. Xue Fang Yi. Mula noong bata pa tayo sa tuwing binubuli ka at lumalapit sa iyong pangalawang kapatid, hindi ba kita ipinagtanggol? At sapat ka bang mabagsik para gawin ito sa akin? Hindi. Hindi iyon ang dahilan. Pangalawang kapatid, hayaan mo akong magpaliwanag. Kung hindi ko ito nakita ng sarili kong mga mata, hindi ako maniniwala na ang aking kapatid na babae ay maaaring napakalupit at walang awa. Ngayong umabot na sa ganito, ano ang masasabi mo para sa iyong sarili? Ito ay paninirang puri, pure na paninirang puri. Ako ay isang may titulong ginang ng hukuman, isang pinagpipitagan ng ginang. Sinunog ko ang liham at natumba ko rin ang tsaa.
Ano naman, kung nasaktan ko ang isang tao, walang maniniwala sa isang salita mong sasabihin, nasa akin pa rin ang Marquez at si Itay. Basta maniwala sila sa akin, magiging maayos ako. Tama, magiging maayos ako. Marquez. Paano nangyari ito? Paano naging ganito? Kasalanan ko ang maling paghusga at pagtitiwala sa masamang babaeng iyon. Iyon ang nagdulot ng trahedyang ito. Si Yurong ay pinatay ng isang kontrabida. Wala akong kamalay-malay. Akala ko pa naman mabait ang masamang babaeng iyon. Nabulag ako. Parusahan mo ako, ina. Hindi pa banggitin na abala ka sa mga opisyal na tungkulin araw-araw? At bihira sa bahay? Kahit ako, ay nakikita siya araw-araw at walang anumang pinaghinalaan. Ang loko-loko. Iyon, ang kriminal na iyon. Nasaan siya ngayon? Ano ang balak mong gawin sa kanya? Pansamantala ko siyang kinulong sa kubeta sa ilalim ng bantay. Sana ay magawa ko. Patayin ang masamang babaeng iyon ng sarili ko. Ngunit noong mga panahong iyon, upang makabawi kay Yurong, humiling ako ng marangal na titulo para sa masamang babaeng iyon. Ngayon, kung gusto kong harapin siya, kailangan ko ng tamang paliwanag sa kanyang kamahalan. Kung gusto ko ng dugo para sa dugo, ang mga kaso ay maaaring. Marquez, matandang ginang. May isa pa akong bagay na isusumbong. Kanina, ang kriminal na si Ginang Xie, nagpapadala ng herbal na gamot sa Qingfeng Courtyard araw-araw, tila bilang pampalakas, ngunit talagang layunin na pumatay. Ano ang sinabi mo? Ang migraine ng matandang ginang ay sanhi ng sakit sa puso. Si Ginang Xie ay bihasa sa farmakolohiya, partikular niyang sinabi sa kusina na gumamit ng maraming mantika at karne. Kombinasyon sa tinatawag na banal na doktor at ang kanyang mahimalang elixir, hindi napapansin, ito ay pumatay ng walang bakas. Ito ang mga pag-amin ng kusinero at ng doktor. At ang reseta para sa mahimalang elixir. Ilang ebidensya. Kahit hindi ito gumawa ng alon sa tahimik na tubig, maaari ito, sa kritikal na sandali, maghatid ng nakamamatay na dagok. Marquez, Madam, sa Qingfeng Courtyard, may natitira pang isang medicinal packet ng immortal soup para sa paghahambing. Kaya, parehong testigo at pisikal na ebidensya ay naroroon, hindi maitatanggi. Isang babae na nagbabalak patayin ang pangunahing asawa, isang manugang na babae na nagbabalak patayin ang kanyang biyenan, maraming krimen na pinagsama. Kahit para sa isang may titulong babae, iisa lang ang daan, kamatayan. Masamang babae ito. Nanay, gagawa ako ng memorial para sa kanyang kamahalan at hihilingin sa emperador na maglabas ng utos para sa paghatol. Isang malaking kapahamakan sa ating pamilya. Tatay, mangyaring manood mula sa langit. Ang kapalaran ng masasama. Naglalahad sa Marks. Ang dakilang guruzo mula sa mansyon ng konde ay dumating. Sabi niya may kagyat na negosyo at humihiling na makita ka. Naghihintay siya sa bulwagan ng mga bulaklak. Dumating ng ganoong kabilis sa oras na ito. Maaari bang ang pamilya Shui ay may balak pa ring protektahan itong masamang babae? Kailangan nating bigyan ang pamilya Xue ng paliwanag. Nagsumikap tayo ng husto upang makarating sa puntong ito. Ang paghihiganti ay halos nasa paningin na, kahit ano paman. Hindi ko hahayaang itong masamang babae na makahanap ng paraan para makatakas muli. Pero paano kung ang mansyon ng Xue ay tunay na nagpipilit na kunin siya? Hindi ba iyon lampas sa ating abot? Sino iyan? Ning Xue. Ginoong Xue. Ang tatay ko ay nasa loob, pumunta ka rito. Ginoong Xue, patawarin mo ang aking kabastusan. Bakit ang Grand Preceptor dumarating sa ganitong kritikal na sandali? Ang balak laban sa sariling kapatid. Hindi ba sapat iyon para putulin ang ugnayan ng pamilya? Ipinaliwanag mo na ba ang buong sitwasyon sa iyong mga magulang? Siyempre sinabi ko sa kanila, sapagkat ito ay may kinalaman sa pagpaparusa kay Xue Fangyi, hindi ko ito maitago sa kanila. Ang aking ina ay mahilig kay Yurong, at nagkasakit dahil sa pagkabigla. Ipinahayag niya na gagawin niya gilingin ang babaeng lason na iyon hanggang maging alabok. Noong una ay inaalagaan ko siya sa tabi ng kama, ngunit nag-aalala si ina sa estate ng Marquis, kaya pinaalis niya ako. Mabuti. At least hindi ka nandito para protektahan ang babaeng lason na iyon. Kaya bakit nagmadali si Grand Preceptor Xue na pumunta? Ning Xue, para sa aking kapatid na si Yurong, ikaw ay talagang tapat at nagplano ng husto, kaya hindi na ako magpapaligoy-ligoy.
Ang ibig sabihin ng aking ama ay, kahit paano natin ito harapin, sana ang bagay na ito ay hindi umabot sa tenga ng emperador. Ang kanyang mga alalahanin ay hindi walang batayan, bagaman si Xue Fangyi ay anak ng asawa, siya ay mula pa rin sa sambahayan ng Xue. Kung ang bagay na ito ay umabot sa kanyang kamahalan, ang pamilya Xue at ang estate ng Yongning Marquis ay maaaring masangkot lahat. Sinisingil sa pagkabigong turuan ang kanilang mga anak na babae at hindi epektibong pangangasiwa. Dahil pareho ang pamilya na sumasang-ayon, ayusin natin ito ng pribado, sasabihin na lang natin na ang asawa ng Marquis ay may salot at ipapadala siya sa estate sa probinsya para magpagaling. May mali. Kung may kasunduan, bakit ang Marquis at Grand Preceptor ay nag-uusap pa at hindi pa lumalabas? Kanina lang sa Qingfeng Courtyard ang Marquis ay tila lubhang nalungkot at nagalit. Ngayon, malamang wala siyang puso na maupo sa loob at uminom ng tsaa at makipag-usap. Master Xue, maaari mo bang sabihin sa akin ng detalyado? Matapos marinig ng dalawang matatanda ang iyong mga salita, ano ang kanilang mga reaksyon? Pareho silang nagalit. Inisip ko na ang dalawang matatanda ay matanda na at hindi kayang humawak ng mga pagkabigla kaya't naging maingat ako. Ngunit sino ang nakakaalam na noong marinig ng ina ang malungkot na balita siya ay nagkasakit pa rin. Ngunit may mali ba? Iniisip ko bagaman si Grand Preceptor Xue ay isang mahinahong scholar dahil ang ating mga pamilya ay pinag-uugnay ng kasal. Siya ang biyenan ng Marquis natural na dapat igalang siya ng Marquis. Ayon sa iyong sinabi, nagkasundo ang dalawang pamilya na hawakan ito ng pribado, iyon ay orihinal na magiging makatwiran. Kaya ano ang inaalala ng asawa ng Grand Preceptor na hinimok kanyang pumunta ng mabilis upang bantayan ang mga bagay? Maaaring natatakot siya na ang aking ama ay masyadong nag-aalala sa mukha at siya ay kanyang ibabalik. Gawing maliit ang malaki, ang maliit ay wala. Hindi yon pwedeng mangyari, di ba? Si Yurong ay minamahal niyang anak. Bukod pa, si Xue Fangyi ay sinubukan din akong lasunin para maging tanga. Ako ang lehitimong panganay na anak. Malamang hindi niya gagawin yon. Hindi ka makapasok ngayon. Umurong ka. Yan ang sarili kong anak na babae. Paano ko tatakpan ang isang mamamatay tao? Siya ang pumatay sa aking asawa at anak. Pagkatapos ay nilaso ng aking ina. Kahit ang mga babae sa mansyon at ang hindi pa isinisilang na bata ay halos maging biktima niya. Bawat isa sa mga ito ay isang utang na dugo, biyenan. Ngayon, sinasabi mong gusto mo siyang kunin. Ako, ang iyong manugang ay galit na galit at hindi masusunod. Anong ginagawa mo dito? Lumabas ka dito. Itay, hindi ba kayo sumang-ayon kay inay bago dumating na ayusin ito ng pribado, kaya bakit mo siya dinadala ngayon? Ito, ano ang kaibahan? Parurusahan ko rin siya sa bahay. Sana lang parehong pamilya ay hindi magdulot ng malaking eksena. Siya ay gumawa ng isang napakadumi at malupit na krimen. Nahihiya akong banggitin ito bilang kanyang ama. Kung malaman ng mga tagalabas, sila ay guguho ang reputasyon ng pamilya Xue. Kayo mga iskolar ay laging mahina ang loob. Ang parusa mo marahil ay pinapakulong lamang si Xue Fangyi sa bulwagan ng Budista nagdarasal at nagsisisi. Itay, iyon ang aming panganay na kapatid na babae. Isang buntis na babae at ang kanyang anak ay namatay sa gitna ng taglamig. Hindi ba iyon mas mahalaga kaysa pag-iingat ng mukha? Ikaw. Walang pag-uusapan dito. Anuman ang desisyon ng kanyang kamahalan, ay kung ano ang parehong pamilya natin kailangang pasanin. Biyenan, ang mga namatay ay wala na. Ngunit kung paano tayo, ang mga buhay, kumilos, si Yurong ay manunood mula sa langit. Sa kabutihang palad, ang dalawang ito ay parehong tapat sa kanilang pagkatao. Tunay nilang ipinagtatanggol si Ginang Yurong. Kaya hindi sila nadala. Grand Preceptor, kahit na ito ay isang trahedya ng pamilya, mas mabuti itong hawakan ng hayagan kaysa itago. Sa halip na itago ito, kusang loob na humiling ng bawas sa sweldo at tapat na putulin ang ugnayan, iyon ay katanggap-tanggap. Ang emperador at ang mga tao ay pupurihin ang mahigpit mong pagpapahalaga sa pamilya. Sa ganoong kaso, isaalang-alang na lang na ako ay hindi nagkaroon ng anak na ito. Tungkol sa kung paano siya haharapin, gawin mo ang sa tingin mo ay angkop. Amitabha, magiging maayos ako. Mahal na Bodhisattva, pagpalain mo ang liham na ito ng dugo. Naway makarating ito ng mabilis sa aking ama. Pinahahalagahan ng ama ang kanyang reputasyon higit sa lahat. Hanggat linawin ko ang punto, ililigtas niya ako. Tiyak na ililigtas niya ako. May darating. May darating. Bakit ikaw? Sino pa ba ang inaakala mo? Na maaaring
Gusto kong makita ang aking ama. Gusto kong makita ang Marquis. Bitawan mo ako! Nababaliw na ba kayo? Ako ang Marchioness. Ako ay isang may titulong ginang ng imperyo. Kahit ngayon hindi ka pa sumusuko, inaasahan mo ang liham na ito ng dugo na makarating sa mansyon ng Earl. Ikaw na hayop! Isuli mo! Nakakahiya naman, ang Grand Tutor Shue at ang kanyang asawa, nang marinig ang malungkot na balita ng pagkamatay ng kanilang mahal na anak na babae. Parehong nagkasakit. Nagpadala sila ng mensahe na nagsasabing wala silang anak na tulad mo, tungkol sa liham na ito ng dugo. Miss Zhang, ano ang gusto mo? Magkanong pera? Bibigyan kita ng kahit anong halaga. Tulungan mo lang ako. Ihatid ang liham na ito sa mansyon ng Earl. Mabibigyan kita ng kahit anong gusto mo. Puro kasinungalingan. Mas mabuting sunugin ito. Hindi. Yang Mingxue, anong sama ng loob mo sa akin? Bakit ka ganyan? Hindi ka natitinag? Binibini, hindi mo ako kilala. Ngunit dapat mong kilalanin ito. Lahat ay kasinungalingan, tulad ng dati. Ngunit ang aking ama ay nagdusa ng labis at namatay sa sama ng loob. Ikaw ay ang anak na babae ng doktor na iyon mula sa Jizhou. Kaya mula simula hanggang wakas, sinundan mo ako palagi. Pagkatapos ilibing ang labi ng aking ama, ang aking ina at ako naglakbay mula Jizhou hanggang sa kabisera upang magreklamo. Lumayas! Lumayas! Ang aking asawa ay namatay ng hindi makatarungan. Pakiusap, mahal na hukom, humingi ng katarungan para sa akin. Umalis ka na. Pagod ka na bang mabuhay? Paano mo nagawang maling akusahan si Senyora Yongning Ho? Kung hindi kayo aalis, ipapahuli ko kayong dalawang manggugulo at papatayin sa lugar. Ang aking asawa ay talagang naapi. Siya ay naapi. Ina, Ang iyong ama ay naapi. ina, kami ay hinampas ng maraming beses at pinalaya sa maraming pintuan. Sa huli, wala kaming mapagsaklawan. Ang aking ina ay nagkasakit dahil sa kalungkutan at namatay sa depresyon. Hindi ako iyon. Hindi mo ako masisisi. Ang iyong ama ay nagkaroon lang ng malas. Hindi siya sapat na may kakayahan. Ako ay isang may titulong ginang. Ako ay may marangal na kapanganakan. Isang taong kasing baba mo sa tingin mo kaya mo talagang gawin anuman sa akin? Managinip ka pa. An? Marangal na kapanganakan. Ang iyong marangal na pamilya ay iniwan ka na. Ngayon ikaw ay walang iba kundi isang bilanggo. Mayroon pa akong titulo. Kahit nagalit ang Marquis, hindi niya ako basta-basta mapapalayas. Maghintay ka lang. Kapag ako, ginang, magkaroon ng pagkakataon na ibalik ang lahat, ako ay pupunitin ka sa 1,000 piraso. Hindi ka magkakaroon ng pagkakataong iyon. Utos mula sa Emperor. Babaeng kriminal na si Shue. Lumuhod upang tanggapin ang utos. Utos Enige Emperador. Utos Enige Emperador. Dahil ang titulo mo ay ipinagkaloob mismo ng kanyang kamahalan, kailangang hilingin ng Marquess sa Emperador na harapin ka. Shue Fangyi, ngayon, ang iyong buhay ay wala ng pag-asa. Ang nahatulang babae, si Shue, bilang isang babaeng may titulo, naligo sa biyaya ng imperyo, ay hindi nagpasalamat. Bagkus ay nagtago ng masamang hangarin, sinaktan ang sariling pamilya, pinatay ang kanyang nakatatanda, gumawa ng mga krimeng hindi mapapatawad. Siya ay sa pamamagitan nito. Hahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng dahan-dahang paghiwa. Sa loob ng 5 araw, ipapatay sa palengke, sa utos ng emperador. Dahan-dahang paghiwa. Shue, tanggapin ang utos. Gusto kong makita ang Marquess. Gusto kong makita ang aking ama. Wala akong kasalanan. Hindi mo ito magagawa sa akin. Upang makuha ang utos na ito, ang Marquess ng Yongning at ang pamilya Shue ay kailangang pasanin ng sisi sa hindi magandang pagpapalaki at pagkabigo sa pagpigil, kawalan ng kalahating taong sweldo para lamang matupad ang katarungan sa iyo. Dalhin siya, itapon siya sa bilangguan ng imperyo, naghihintay ng pagbitay. Hindi mo ito magagawa sa akin. Ako ay isang babaeng may titulo. Ama, ako ang gumawa nito. Isang babaeng may titulo, mas masahol pa sa aso o baboy. Yunuko, pakihintay. Ano iyon? Maaaring hindi mo alam, Yunuko, ang aking ama ay pinatay rin ni Shue. Ngayong nakuha na niya ang nararapat, tinatanggap niya ang kanyang parusa. Ngunit ang nahatulang babae ay tuso. Sa loob ng palasyo, sana'y bantayan mo siya upang maiwasan ang anumang aksidente, ang iyong malaking kabutihan. Ng aking yumaong ama at ako ay magpapasalamat magpakailanman. Huwag mo sanang tanggihan ang munting handog na ito. Huwag kang mag-alala, miss. Nasa palasyo ako at minsan ay nakatanggap ng kabutihan ni Senyora Yurong, isang mabuting ginang.
pinatay ng masamang babaeng iyon. Kahit hindi mo sinabi, babantayan ko pa rin siya. Inutos ng kanyang kamahalan na patayin siya sa pamamagitan ng pagputol. Bago ang pagbitay, hindi ko siya hahayaang makatakas sa pamamagitan ng pagpapakamatay. Pinatay ang sariling kapatid, walang hiya. Paano nagkaroon ng ganoong mabangis na nilalang sa mundong ito? Patawad, Yurong. Kasalanan ko ito. Matapos ang mahabang panahon, sa wakas ay naibigay ko na sa iyo ang katarungan. Ina, huwag kayong masyadong malungkot. Mahangin sa labas. Ina, magpahinga muna kayo sa bahay. Huwag kayong magkasakit. Gusto kong manatili at makipag-usap pa kay Yurong. Siya, matanda na ako. At wala nang silbi. Hindi ko kayang makita ang ganitong kalungkutan ng paghihiwalay. Magtimpla ka ng isang tasa ng ginger tea. Painitin ang matandang ginang. Lagyan mo ng dagdag na luya. Sa bag ko, may pipa honey. Nakatutulong ito sa pagpakalma ng lalamunan at pampabawas ng anghang. Ming Xue, Guro Xue po. sumama ako sa mga magulang ko para magbigay galang kay Yurong. Sa daan, nakita ko ang karwahe ng sambahayan ng Yongning Marquis. Sabi ng matandang babae. Ang Marquis ay nagluluksa mag-isa sa loob. Kaya maghihintay muna tayo bago pumasok. Akala ko nandito ka. Kaya pumunta ako para makita ka. Malamig na malamig. Guro Xue, pumasok po kayo at magpainit sa apoy. Bakit ka nakatayo? Umupo ka. Isa po kayong maharlika, Guro Xue. Hindi po ako makikisalo sa inyo. Kalimutan mo na ang estado. Kung hindi dahil sa iyo, ang buong pamilya namin ay nasa dilim pa rin. Sabi ng nanay ko, gusto kanyang pasalamatan ng wasto. Sa ilang araw ay maliit na bagong taon. Gusto kanyang imbitahan sa isang handaan sa bahay namin. Ito po ang dapat kong gawin. Sa 2 araw, balak kong umalis pabalik sa Jizhou. Guro Xue, pakiusap po. Ipaabot po ninyo ang aking pasasalamat sa asawa ng Grand Preceptor. Para sa kanyang kabutihan. Alis ka. Opo. Hindi ko po ito maitago sa inyo, Guro Xue. Sa totoo lang po, ang aking ama ay ang tinawag noon ni Xue Fangyi para gamutin si Senyora Yurong, ang manggagamot na nagsagawa ng acupuncture. Ano ang sinabi mo? Ang aking ama po ay isang bihasang manggagamot. Ngunit hindi niya man lang nakita ang mukha ni Senyora Yurong bago siya pinatahimik. Ang masamang babaeng si Xue Fangyi ay pinutol ang kanyang dila, pinutol ang kanyang litid, at naglagay ng peking reseta sa kanyang mga kamay. At siya ay maling pinatay sa lansangan. Sinamantala ko po ang pagkakataon ng matandang babae na pumili ng babaeng manggagamot para pumasok sa mansyon. Sa totoo lang po, narito ako upang ipaghiganti ang aking ama. Nagsinungaling po ako sa inyo kanina dahil sa pangangailangan. Nakikiusap po ako na huwag ninyo akong sisihin. Tumayo ka. Ang pagkakaroon ng isang anak na babae na kasing tapang at matalino at kasing lakas ng loob tulad mo, iyong ama ay magiging mapagmalaki sa langit. Ngunit, dahil malapit na ang bagong taon, bakit hindi maghintay hanggang tagsibol bago umalis? Bukod dito, mukhang gusto ka talaga ng matandang ginang. Dapat siya. Siguradong ayaw kang paalisin. Tapos na ang paghihiganti. Ang gusto ko lang ay makabalik ng madalian. Bisitahin ang libingan ng aking mga magulang at magbigay galang. Tama lang iyon. Kaya, babalik ka ba? Babalik ka ba? Ang takdang araw ni Concubine Su ay bandang 3 buwan ng tagsibol. Pagkatapos ng bagong taon, babalik ako sa kabisera upang maghanda para sa kanya. Mabuti. Ama, ina, ang masasama ay patay na, at namatay ng nararapat. Ang matandang ginang ay mabait, at pinayagan akong linisin ang inyong pangalan. Ang mga talaan sa opisina ng pamahalaan ng Jizhou ay naayos na lahat, hindi na kayo isang nahatulang kriminal. Sa ilalim ng lupa, maaari kayong magpahinga ng payapa. Huwag kayong mag-alala sa akin. Ang manor ng Marquis ay nagbigay sa akin ng maraming pera. Balak kong magbukas ng isang klinikang medikal sa kabisera. Ipinagpapatuloy ang inyong pamana, gumagawa ng mabubuting bagay,
at tinutulungan ang mahihina. Tuwing taon sa oras na ito, babalik ako upang bisitahin kayo